Nagsisimula ang anime sa pagpapakilala sa atin sa pangunahing tauhan ng kwentong ito, si Yu Otsuka, na isang lalaki na may espesyal na kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na duminahin ang katawan ng ibang tao sa loob ng 5 segundo. Gayunpaman, ang kanyang sariling katawan ay nagiging walang malay sa tuwing siya ay nagmamay-ari ng iba. Dahil dito, maraming beses siyang nasugatan sa kalagitnaan ng kanyang paglipat. Dagdag pa rito, ibinunyag niya na dahil maaari lamang niyang ipagpalit ang kanyang katawan sa mga taong nasa kanyang larangan ng paningin, karaniwan, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang gumawa ng kalokohan, tulad ng pag-espiya sa mga katawan ng mga babae na sinaniban niya, or paghihiganti sa mga bully na nagpapainis sa kanya sa pamamagitan ng pag-uudyok ng away sa pagitan nila. Ngunit sa wakas, natuklasan niya ang perpektong paraan upang gamitin ang kanyang superhuman na kakayahan ng walang tigil. Si Yu ang pumalit sa katawan ng pinakamatalinong estudyante sa kanyang klase upang isaulo ang kanilang mga sagot sa mga pagsusulit sa akademya. Sa ganitong paraan, nagawa niyang umakyat sa numero 1 sa honor roll ng kanyang paaralan. Dahil dito, sinimulan niyang hangarin ang mga pagsusulit sa pasukan para sa pinakamahusay na akademya sa lungsod. Ngunit hindi ito tulad ng mga karaniwang pagsusulit dahil sa panahon ng pagsusulit, hindi mo alam kung sino ang pinakamatalinong estudyante. Kaya naman, maraming beses niyang pinasok ang iba't ibang teaching academy habang nagpapanggap na isang enrolled student. Upang gawin ito, nagbalat kayo siya bilang isang driver na may katawa-tawa na salamin upang magsagawa ng isang kumpletong pagsisiyasat sa mga mag-aaral. Sa ganitong paraan, nahanap niya ang pinakamatalinong estudyante na naghahangad na pumasok sa parehong akademya na katulad niya. Bilang resulta, naipasa niya ang entrance exam para sa isang elite na mas mataas na paaralan nang walang anumang problema. Makalipas ang ilang sandali, sa seremonya ng pagbubukas, ipinakilala siya ng direktor ng bagong akademya na ito sa iba pang estudyante, na nagulat nang makitang si Yu ang estudyanteng nakakuha ng pinakamahusay na resulta sa entrance exam. Pero, nakaramdam sila ng inggit matapos mapagtanto na sobrang gwapo niya gaya ni Anthony Jennings. Samantala, si Yu ay nagbigay ng sobrang rehearsed na talumpati, kung saan nagawa niyang maakit ang atensyon ng ilang mga babae sa akademya. Sa paglipas ng panahon, si Yu ay nakakakuha ng mahusay na katanyagan dahil siya ay itinuturing na isang sobrang kaakit-akit na henyo. Dahil dito, maraming mga babae ang gustong sumama sa kanya at ipahayag ang kanilang sarili sa publiko, ngunit tinatanggihan niya ang mga ito na may dahilan na gusto niyang mag-concentrate sa kanyang pag-aaral. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay isang masamang kasinungalingan dahil alam niya na siya ay isang walang silbing lalaki, at ang kanyang layunin ay upang lupigin ang pinakamagandang babae sa akademya, si Yumi Shiranagi. Upang makamit ang kanyang layunin, si Yu ay nagdulot ng isang kakilakilabot na aksidente kung saan kinuha niya ang katawan ng matalik na kaibigan ni Shiranagi, at pinatakbo siya sa eksena. Pagkatapos nito, sinaniban niya ang isang driver ng truck at ginawa siyang lumihis sa direksyon ni Shiranagi upang mailigtas ang kanyang buhay at mapaibig ito sa kanya. Susunod, ang kanyang plano ay ganap na nagtagumpay, at sinamahan niya si Shiranagi sa infirmary upang gamutin ang sugat sa kanyang tuhod. Nang maglaon, sinubukan niyo na magpaalam sa kanya ng walang pag-iimbot ngunit pinigilan siya ni Shiranagi at inanyayahan siyang kumain ng kanyang mga paboritong cake bilang tanda ng kanyang pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay. Gayunpaman, si Yu ay nagkunwaring hindi interesado at tinanggihan ang kanyang alok dahil ang kanyang layunin ay gawing matuno si Shiranagi para sa kanya at gustuhin siya ng buong lakas. Sa sandaling iyon, naiintindihan ng matalik na kaibigan ni Shiranagi, na tinatawag na Miss Himo, na siya ang third wheel sa romantikong pagtatagpo na ito at nagpasya siyang umalis, upang pareho silang magkaroon ng oras na mag-isa. Pagkatapos nito, pumunta sina Yu at Shiranagi sa isang cafeteria para kumain ng pancake. Sa panahon ng kanilang date, pareho silang may kaaya-ayang sandali, at si Shiranagi ay nahulog sa bitag na inayos ni Yu sa simula. Bilang resulta, hiniling niya sa kanya na ulitin ang kanilang date sa susunod na araw at sabay na maglakad pa uwi, isang bagay na malinaw na naramdaman ni Yon na higit na nasisiyahan na makita na ang kanyang plano ng pananakop ay ganap na natutupad. Kinabukasan, sa akademya, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Shiranagi, na nagpapaalala sa kanya ng plano nilang bisitahin ang cafeteria ng magkasama. Sa pagbabasa nito, nagsimulang tumawa si Yo sa paraang nakakatakot at nakakaakit ng atensyon ng kanyang mga kaklase.
Sa sandaling iyon, naputol ang kanyang kaligayahan matapos siyang ipatawag sa silid ng Student Council sa pamamagitan ng mga speaker ng silid. Pagdating doon, inakusahan siya ni President Yoshiyuki Umore ng pagdaraya sa aptitude exam dahil pinaghihinalaan niya na maaari niyang kopyahin ang mga sagot. Para sa kadahilanang ito, kinakailangan siyang kumuha ng pagsusulit muli, walang kasama at nasa ilalim ng pangangasiwa ni Umore sa lahat ng oras. Nang marinig ito, naisip niyo na ito ay walang katuturan at nagpatuloy na umalis sa silid. Gayunpaman, pinigilan siya ni Umore at ipinaliwanag na binigyan siya ng pahintulot ng principal at vice principal ng akademya na suriin si Yo sa ganoong paraan. Kung tumanggi si Yo na gawin ang pagsusulit, agad siyang mapapatalsik sa paaralan. Higit pa rito, sinabi sa kanya ni Umore na dapat siyang makakuha ng hindi bababa sa 70 puntos upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Kung hindi, siya ay mahaharap na nagkasala ng pagdaraya sa pagsusulit at dapat na umalis sa akademya magpakailanman. Pagkatapos sabihin iyon, si Yo ay walang pagpipilian ngunit upang ipakita ang ebidensya. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang kakayahan upang kunin ang katawan ni Umore at makuha ang mga sagot. Sa kasamaang palad, hindi ito gumagana gaya ng plinano, dahil ang presidente ay tumitingin sa isang pang-adultong magazine, at dahil sa kanyang pagkainis, nawalan ng isip si Yo at pinunit ang magazine. Pagkatapos nito, bumalik si Yo sa kanyang katawan, at sa kanyang sorpresa, siya ay nai-record ng isang mag-aaral mula sa ibang paaralan na nagngangalang Tumori, na nagpahayag sa kanya na siya ay may patunay na si Yo ay may kakayahang kunin ang mga katawan ng iba. Ipinaliwanag ni Tumori na, sa loob ng ilang araw, sinundan niya si Yo upang mang-alap ng impormasyon at ipakita na talagang peke si Yo. Dahil dito, tumugon si Yo na ang kanyang kakaibang pag-uugali ay dahil sa isang sintomas ng narcolepsy na nagpapahina sa kanya ng malay. Gayunpaman, ipinagtapat ni Tumori na mayroon siyang kasaysayan ng medikal, at sa loob nito, walang mga palatandaan na siya ay nagdurusa sa anumang sakit. Si Yo ay naubusan ng mga dahilan at nakaramdam ng pagkabigo at nasa isang mahirap na lugar. Dahil dito, mas pinili niyang gumanap bilang biktima at tumakas mula sa silid ng Student Council upang iwasan ang kanyang responsibilidad sa pagdaraya. Sa sandaling iyon, nakasalubong niya ang isa pang estudyante na nagngangalang Jujiro Takajo na nagsasabing siya na ang mag-ayos ng mga bagay-bagay. Habang tumatakas, nakatagpo ni Yo si Shiranagi at sinubukang hawakan ang kamay nito para samahan siya. Gayunpaman, nadapa siya at bumagsak sa lupa, kaya iniwan siya ni Yo at nagpatuloy sa kanyang pagtakbo. Pagkatapos nito, tinulungan ni Jujiro si Shiranagi at ngumiti dahil binigyan siya ni Yo ng mga dahilan para mahuli siya. Susunod, nagsimula ang paghabol sa lungsod kung saan ipinahayag na mayroon ding mga espesyal na kakayahan si Jujiro. Siya ay nagtataglay ng mahusay na superhuman na bilis na nagpapahintulot sa kanya na lumipat sa isang hindi makontrol na paraan. Gayunpaman, hindi pa rin niya makontrol ang kanyang kapangyarihan, at bilang resulta, nasugatan din siya sa maraming pagkakataon. Isa pa, sa tingin niya ay may depekto ang kanyang kakayahan. Sa wakas, nahuli ni Jujiro si Yo at nag-interrogate sa kanya, ngunit bigla silang ginambala ni Tumori. Sa sandaling iyon, binanggit niya ang kanyang pagnanais na lumipat si Yo sa kanyang paaralan, dahil sa mundong ito, marami pang mga taong may espesyal na kakayahan. Gayunpaman, ang mga kakayahang iyon ay produkto ng pagdadalaga at pagbibinata at nawawala sa paglipas ng panahon. Sa makatuwid, iminumungkahi niya na dumalo siya sa Hashami Academy hanggang sa mawala ang kanyang kapangyarihan. Higit pa rito, inihayag niya na nakuha niya ang pahintulot ng kanyang mga magulang. Nang marinig ito, tumanggi si Yo na sundin ang kanyang mga utos. Sinagot ni Tumori na, dahil sa kanyang hitsura, tiyak na sikat siya, kaya hindi niya naiintindihan ang kanyang dahilan ng pagdaraya at pagpapanggap na isang henyo. Isa pa, ibinunyag niya sa kanya ang paggamit niya ng kanyang kakayahan na lupigin ang babaeng gusto niya, at naramdaman niya na si Yo ay isang kalunos-lunos na lalaki sa paggamit ng mga miserableng taktika na ito para makuha ang atensyon ng mga babae. Nang marinig ito, sinubukan siyang hampasin ni Yo, ngunit mabilis na nawala si Tumori at sinipa siya. Sa sandaling iyon, ipinahayag sa amin na si Tumori ay nagtataglay ng kakayahang maging invisible, bagaman ang kanyang kapangyarihan ay limitado lamang sa mga mata ng kanyang mga kalaban, at ginagamit niya ito bilang mekanismo ng pagtatanggol sa sarili.
Pagkatapos nito, muling pinagtibay ni Tumori ang kanyang intensyon na sumali si Yo sa kanyang komite ng Student Council, dahil maaaring maging kapaki-pakinabang ang kanyang kakayahan laban sa mga gumagamit ng kanilang kapangyarihan upang magdulot ng kasamaan sa mundong ito. Sa gabi, umuuwi si Yo, at ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Ayumi Otusaka, ay nagulat nang makita ang kanyang gusot na hitsura. Kaya, pinatahimik siya ni Yo at nagsinungaling sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na naaksidente siya sa klase niya sa gym. Pagkatapos nito, sinabi sa kanya ni Ayumi na nagkaroon siya ng isang kamanghamanghang pakikipag-usap sa kanyang tiyuhin kung saan inamin niya na pareho silang gusto ng scholarship upang pumasok sa isang espesyal na paaralan na tinatawag na Hasami. Nang marinig ito, nagulat si Yo at napagdesisyonan niya na si Tumori ay may kinalaman sa bagay na ito. Sa kabilang banda, masaya si Ayumi na walang gastos sa upa at ibinunyag na may sorpresa ang kanyang tiyuhin para sa kanilang paglipat. Sa kabila nito, patuloy na hindi sumasang-ayon si Yo at tinanong ang kanyang kapatid na babae kung hindi ba siya nasasaktan na humiwalay sa kanyang mga kaibigan sa paaralan, ngunit tumugon siya na sa kasalukuyang teknolohiya, posible na makipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan sa malayo. Sa makatuwid, hindi niya mararamdaman na nag-iisa siya sa bagong pakikipagsapalaran na ito. Maya-maya, naghanda si Ayumi ng omelet na may kanin para pasayahin si Yo. Bagamat sa tingin niya ay medyo pang bata ito, mabilis niyang binago ang kanyang isip na subukan ang isang pagkagat sa omelet at natatandaan niyang katulad din ito ng lasa noong siya ay bata pa. Pagkatapos nito, sinabi sa kanya ni Ayumi na na-inspire siya sa recipe ng kanyang ina sa paghahanda ng pagkain, kaya tumugon si Yo na wala siyang pakialam sa buhay ng kanyang ina at hindi interesadong malaman ang anumang bagay tungkol sa kanya. Sa ganitong paraan, sinabi niya sa amin na ang kanyang ina ay umalis at iniwan sila sa pangangalaga ng kanyang tiyuhin. Sa kabilang banda, naiintindihan ni Ayumi ang kanyang nararamdaman ngunit umaasa na si Yo ay makikipagpayapaan sa kanyang ina at mapatawad siya. Higit pa rito, binanggit niya na mayroon siyang impresyon na mayroon silang ibang pamilya sa ibang lugar. Gayunpaman, tumugon si Yo na wala silang ama at maaasahan lamang ang kanilang suporta sa isa't isa. Nang maglaon, pareho silang naabala habang pinagmamasdan ni Ayumi ang mga bituin sa pamamagitan ng kanyang teleskopyo. Doon, sinabi niya sa kanya na gusto niyang makakita ng malalayong lugar na hindi niya maabot, at nagtataka siya sa mga kamanghamanghang bagay na hindi niya alam. Ngunit sinisikap ni Yon na bigyan siya ng ilang payo, upang hindi siya makapag-concentrate sa palaging pakikipag-usap tungkol sa mga bituin sa kanyang bagong kapaligiran sa paaralan, dahil natatakot siya na magkaroon siya ng mga problema sa pakikibagay sa isang hindi kilalang paaralan. Kinabukasan, pareho silang lumipat sa kanilang bagong apartment, at malinaw na nasa sabik si Ayumi sa bagong pakikipagsapalaran na ito. Nang maglaon, nakipagkita si Yo kay Shiranagi at ipinagtapat na kailangan niyang lumipat ng paaralan. Sa makatuwid, hindi sila maaaring gumugol ng mas maraming oras na magkasama sa paaralan. Gayunpaman, sa isang napakamakasarili na paraan, umaasa siya na maaari niyang bisitahin siya ng tuloy-tuloy upang mapanatili ang kanilang relasyon. Gayunpaman, tumugon si Shiranagi na ang kanyang bagong tahanan ay napakalayo. Dahil dito, isinasaalang-alang niya na mas mabuting paghiwalayin ang kanilang landas magpakailanman at hindi na muling magkasundo sa isa't isa. Pagkatapos nito, nagpasalamat muli si Shiranagi sa kanyang pagliligtas sa kanyang buhay at nagpaalam. Bilang resulta, nagulat si Yo sa kanilang biglaang paghihiwalay at napanatili ang kanyang gulat na mukha hanggang sa bumalik siya sa kanyang silid, kung saan, nagkataon, nakita niya si Tumori at Jujiro, na nagpa siya na tulungan sila sa paglipat, na labis na ikinagalit ni Yo. Habang inaayos nila ang kanilang mga gamit, pinagmamasdan ni Yo ang mahiwagang kahon na naglalaman ng along ipinadala ng kanyang tiyuhin, at sa labis na pag-usisa, nagpasya siyang buksan ito, ngunit nadismaya lamang nang matuklasan na ito ay isang malaking bahagi ng instant ramen. Sa kabilang banda, ibinunyag ni Tumori ang kanyang kakayahan kay Ayumi at nagpapanggap na ito ay isang magic trick. Gayunpaman, pinagsabihan siya ni Yo sa paggamit ng kanyang kakayahan upang mapabilib ang kanyang kapatid. Higit pa rito, sinabi niya sa kanya na kung tapos na siya sa pagtulong sa kanila, dapat siyang umalis sa kanyang bahay. Sa ganitong paraan, nagpaalam si Tumori at Jujiro pagkatapos ng awkward na pag-uusap. Sa gabi, si Yo ay nanaginip kung saan siya at ang kanyang kapatid na babae ay naglalakad kasama ang isang lalaki, ngunit wala siyang kahit kaunting ideya kung sino siya.
Kinabukasan, naghahanda si Yon na pumasok sa kanyang bagong akademya at isinuot ang kanyang uniforme. Sa sandaling iyon, ipinaalala sa kanya ni Ayomi na dapat niyang dalhin ang tanghalian na inihanda nito para sa kanya, bagaman hindi niya masyadong gusto ang ideya dahil ang menu ngayon ay tortilla na may kanin at malamang na mauulit sa buong linggo. Nang nasa akademya na, tinanggap siya ni Tumori at Jujiro at ipinaliwanag sa kanya ang ilang bagay tungkol sa lugar. Upang magsimula, hindi lahat ng mga mag-aaral ay nagtataglay ng mga supernatural na kakayahan, ngunit sa kabila nito, mayroon silang posibilidad na makakuha ng isa sa paglipas ng panahon, or magpakita ng maliliit na palatandaan ng kanilang pag-unlad. Sa makatuwid, ipinag-uutos na pumasok sa paaralan sa parehong mga kaso dahil sa nakaraan, ginamit ng ilang neuroscientist ang ilang tao bilang mga paksa ng pagsubok para sa kanilang mga eksperimento. Higit pa rito, kung matuklasan nila na ang isang tao ay may mga espesyal na kakayahan, ang kanilang buhay ay maaaring negatibong maapektuhan. Gayunpaman, naniniwala si Yon na maaaring pinalaki ang sitwasyong ito, ngunit ipinagtapat ni Tumori na dinanas ng kanyang kuya ang mga kahihinatnan. Kaya, upang maiwasang mangyari ito, lumikha ang isang individual ng isang sistema na nagpoprotekta sa kanila. Gayunpaman, nagrereklamo sa kanila si Yo dahil ayaw niyang sumali sa student council na labag sa kanyang kalooban. Para sa kadahilanang ito, ipinaalam sa kanya ni Tumori na ang komite ay nagtalaga sa kanya ng isang espesyal na misyon, na ang layunin ay maghanap ng mas maraming tao na may supernatural na kakayahan at mabigyan sila ng proteksyon. Bagamat hindi masyadong kumbinsido si Yo na mag-alok ng kanyang tulong, binanggit ni Tumori na magkakaroon siya ng sapat na gantimpala kung maabot niya ang kanyang layunin. Sa pagbabago ng eksena, humarap si Yo sa kanyang klase kasama ang kanyang tipikal na mayabang na personalidad. Gayunpaman, napagtanto niya na si Tumori at Jujiro ang magiging mga bagong kaklase niya at halatang dismayado siya. Sa kalaunan, pinagmamasdan ni Yo si Tumori habang nakikinig ng musika gamit ang kanyang headphones, at iniisip kung paano siya naging presidente ng student council noong bata pa siya. Ipinaliwanag sa kanya ni Jujiro na hindi tinutukoy ng kanyang edad ang kanyang posisyon sa komite, dahil mas mahalaga na maging aktibo at gamitin ng responsable ang iyong mga espesyal na kakayahan. Sa oras ng tanghalian, ang dalawang lalaki ay nagpasya na pumunta sa cafeteria, ngunit ang lugar ay medyo puno, at ang mga linya ay napakahaba. Sa makatuwid, ginagamit ni Jujiro ang kanyang kakayahan upang makakuha ng dalawang sandwich, ngunit sa pamamagitan ng hindi pagkontrol sa kanyang kapangyarihan, nagdulot siya ng isang whiplash na nagangat sa lahat ng mga estudyante ng sabay-sabay. Gayunpaman, nagpapakita siya sa likod ni Yo, na nag-aalala kapag nakita niya ang kanyang mukha na puno ng dugo, bagaman tiniyak siya na ayos lang siya dahil nakasuot siya ng armor sa ilalim ng kanyang uniforme upang mabawasan ang mga pinsala. Gayunpaman, iniisip ni Yo na medyo clumsy si Jujiro sa paniniwalang ito ay isang naaangkop na diskarte upang maiwasan ang mga pinsala. Habang silang dalawa ay nanananghalian, pinag-uusapan nila si Tumori at ang kakayahan niyang maging invisible ng taong umaatake. Doon, sinabi sa kanya ni Jujiro na ang depektong ito ang dahilan ng kanyang kasalukuyang sitwasyon, dahil bilang resulta nito, nawala ang lahat ng kanyang mga kaibigan, at ang iba pang mga estudyante ay napupuot sa kanya. Gayunpaman, inihayag niya na bago pumasok sa high school siya ay isang ganap na naiibang tao. Bigla silang ginambala ni Tumori at ipinaalam na dumating na ang kanyang katuwang. Dahil dito, dapat silang dumalo kaagad sa silid ng konseho. Pagdating doon, nagulat si Yo sa dami ng mga dokumento at file na nakaimbak sa silid. Sa sandaling iyon, nagpakita ang isang ganap na basang lalaki, at sa pamamagitan ng isang patak ng tubig, itinuro niya ang isang lugar sa mapa at pagkatapos ay binanggit ang isang espesyal na kapangyarihan na kilala bilang kakayahan sa psychophotography. Nang hindi nagbibigay ng karagdagang detalye, lumabas siya ng silid. Nang marinig ito, nataranta si Yo at nagtanong, sino siya? Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jujiro na ang kanyang pangalan ay Takito Komagami, isang collaborator na nakakahanap ng mga taong may espesyal na kapangyarihan. Sa kabilang banda, napansin ni Tumori na itinuro ng lalaking ito ang Namba High School. Sa ganitong paraan, tumungo sila sa lugar upang siyasatin kung sino ang may mga kakayahan na higit sa tao. Doon, pinagmamasdan ni Yo kung paano kumilos ang kanyang mga bagong kasama at iniisip na sila ay mga baliw.
Pagkatapos nito, ipinaalam sa kanya ni Tumori na nakakita siya ng isang taong kainahinala, at hiniling sa kanya na kunin ang kanyang katawan upang suriin ang kanyang mga gamit. Susunod, pinamamahalaan nilang mahanap ang lalaki, ngunit napagtanto niya ito at nagsimulang tumakbo. Gayunpaman, pinamamahalaan niyo na saniban ang katawan at itinapon ang lahat ng kanyang mga bagay sa lupa, ngunit ang epekto nito ay mabilis na kumukupas. Nagpa siya si Jujiro na harapin ang sospek para hindi ito makatakas. Pagkatapos nito, nakahanap si Tumori ng 2 litrato ng isang babae na naka-andiz at napagtanto na ito ay isang mental photograph. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng lalaki na binili niya ang mga larawan ngunit ayaw niyang ibunyag ang pagkakakilanlan ng nagbebenta. Dahil dito, nagbanta si Tumori na ilalantad siya bilang isang luluboy kung hindi niya ibibigay sa kanila ang pangalan ng taong may kakayahang photographer. Kaya naman, napilitan ang binata na aminin na ang taong ito ay tinatawag na Yudo at isang second-year student. Sa isang pagbabago sa eksena, nakita ni Tumori ang mag-aaral na may espesyal na kakayahan sa isang archery club. Doon, binanggit niya na alam niya ang lahat tungkol sa kanyang iligal na pagbebenta ng mga ipinahiwatig na mga larawan, at ang kanyang superhuman na kapangyarihan. Pagkatapos nito, humingi siya ng paliwanag tungkol sa kanyang tunay na intensyon na gamitin sa maling paraan ang kanyang kakayahan sa psychophotography, kaya ipinaliwanag ni Yudo na sinusubukan lang niyang kumita ng madaming pera. Dahil dito, tinanong siya ni Tumori kung may problema sa pananalapi ang kanyang pamilya, dahil hindi matutuwa ang kanyang mga magulang na malaman ang kanyang sikreto. Dahil dito, itinaas ni Yudo ang isang photographic na papel at binalaan siya na ipapakita niya ang kanyang katawan sa damit na panloob. Sa makatuwid, nagbanta siyang ibubunyag ang nilalaman nito kung magpapatuloy siya sa kanyang panliligalig. Bilang karagdagan, ipinagtapat niya na ang kanyang mga magulang ay may sakit. Dahil dito, ibinebenta niya ang mga litrato na may layuning makakuha ng karagdagang kita na makapagliligtas ng kanilang buhay. Sa kabilang banda, hindi nag-aalala si Tumori na ilantad ni Yudo ang kanyang mga andiz na larawan, dahil pakiramdam niya ay wala siyang anumang espesyal na katangian na nakakaakit ng atensyon ng mga lalaki. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Yudo na siya ay medyo kaakit-akit, isang bagay na malinaw na nagpapasaya kay Tumori, at nagsimula siyang magdiwang dahil ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng papuri. Sa sandaling iyon, pumasok si Yo sa katawan ni Yudo at minamanipula siya para ibigay ang litrato kay Tumori. Pagkatapos ng paglipat, nalilito si Yudo sa nangyari. Pagkatapos, binyantaan niya si Tumori sa pag-atake sa kanya ng isang araw upang iwanan siya nito, at kalimutan ang tungkol sa sitwasyon na may mga ipinahiwatig na larawan. Bilang isang resulta, siya ay nagalit at pinagalitan siya dahil sa kawalan ng espiritu ng isang martial artist, na naging sanhi ng paglansad ni Yudo ng kanyang arrow sa kanyang mukha. Ngunit sa kabutihang palad, na-activate ni Jujiro ang kanyang kapangyarihan at gumagalaw ng buong bilis upang pigilan ang arrow bago pa ito makasakit kay Tumori. Pagkatapos nito, binabalaan siya ni Tumori tungkol sa mga neuroscientist at sinabi sa kanya na mawawala ang kanyang kapangyarihan kapag lumampas siya sa pagkabinata. Sa makatuwid, inirerekomenda niya na maghanap siya ng isa pang uri ng tapat na trabaho bago maging huli ang lahat. Nang marinig ito, napaluhod si Yudo at nagsimulang umiyak. Nang maglaon, tinanong ni Yo si Tumori kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid. Kaya, tinitigan siya nito sa mga mata at sinabi sa kanya na maaari nilang bisitahin siya sa susunod na umaga para matuklasan niya ito ng mag-isa. Kinabukasan, nagkita silang dalawa sa paaralan at tumungo sa istasyon ng tren kung saan nasasabik si Tumori na makahanap ng nilagang pagkain ng baka. Habang papunta sila, nahihiya si Yo dahil sa tingin niya ay walang galang na kumain sa loob ng subway. Gayunpaman, hindi ito mahalaga kay Tumori, dahil nakikita namin siyang medyo masaya na tinatangkilik ang kanyang tanghalian. Nang maglaon, sumakay sila ng bus, at sinimulan niyang sabihin sa kanya ang kwento ng kanyang kapatid. Doon niya ibinunyag na ang kanyang kapatid ang una sa dalawa na bumuo ng isang espesyal na kakayahan. Kaagad pagkatapos, ipinakita sa amin sa pamamagitan ng isang alaala ng maliit ni Tumori na masaya na matanggap sa isang paaralan na nauugnay sa unibersidad. Noong panahong iyon, ipinagmamalaki ng kanyang ina ang pagkakaroon ng isang doktor sa hinaharap, gayon din ang kanyang kapatid, isang masayang binatang lalaki na nagngangalang Kazoki, na may mahusay na talento sa musika dahil maraming record company ang gustong magtrabaho kasama ang kanyang grupo. Kahit na magkaiba silang dalawa, maganda ang chemistry nila noon sa isa't isa.
Ngunit sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay kumatok ang malas sa kanilang pintuan. Dahil nagpasya ang kanilang ina na ipadala sila sa isang boarding school kung saan mas mapapaunlad nila ang kanilang mga talento, ang balitang iyon ay ikinagalit ni Kazoki, dahil mayroon siyang sariling mga plano para sa hinaharap. Ngunit noong araw na iyon, nakita niya ang kanyang ina na nagmamakaawa sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, at wala siyang magagawa kundi ang tanggapin ito. Makalipas ang ilang panahon, mabilis na nakaangkop si Tumori sa kanyang bagong paaralan, kung saan nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan. Gayunpaman, araw-araw ay pinipilit siyang sumailalim sa iba't ibang pisikal na pagsusuri, isang bagay na malinaw na tila kakaiba sa kanya. Higit pa rito, hindi niya nakikita ang kanyang kapatid, at kapag sinubukan niyang hanapin ito, palagi siyang pinipigilan ng kanyang mga kaibigan. Samantala, ginamit si Kazoki bilang guinea pig sa gitna ng iba't ibang mga eksperimento upang matuklasan ang kanyang supernatural na kalikasan. Dahil ang kanyang kakayahan ay binubuo ng pag-vibrate ng hangin sa kanyang kalooban, dahil ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa panahon ng isang konsyerto kasama ang kanyang banda upang manipulahin ang tunog ng kanyang gitara, natagpuan siya ng mga siyentipiko na naniniwala na ang kanyang kapangyarihan ay ginamit upang makagambala sa mga komunikasyon or hamarang sa mga radio waves. Pagkalipas ng isang taon, sa wakas ay nakita na ni Tumori ang kanyang kapatid, ngunit hindi na siya ang parehong masayang lalaki na kilala niya sa nakaraan, dahil siya ay naging isang malungkot at na-trauma na tao na hindi man lang kinilala siya bilang kanyang nakababatang kapatid na babae. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Tumori na ang kanyang mga bagong kaibigan ay peke. Inihanda ito ng mga neuroscientist, at ang pangunahing dahilan kung bakit araw-araw nilang sinusuri ang kanyang katawan ay dahil posibleng magkaroon din siya ng mga espesyal na kakayahan. Kaya naman, nanumpa siya na hindi na siya magtitiwali muli sa sinuman at tumakas mula sa kakilakilabot na lugar na iyon. Nang marinig ito, gustong malaman ni Yo kung ano ang nangyari pagkatapos ng kanyang kalunos-lunos na karanasan, kaya sinagot niya ito na sa wakas ay nakilala na rin niya ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya. Bago niya malaman kung sino ito, ginambala siya ni Tumori at sinabi sa kanya na nasa lugar na sila kung nasaan ang kanyang kapatid. Pagdating sa loob ng psychiatric hospital, pumunta silang dalawa sa kwarto ng kapatid ni Tumori. Matapos buksan ang pinto sa kanyang kwarto, nagulat si Yo nang makita ang schizophrenic na pag-uugali ni Kazoki, na sumisigaw ng malakas at sinira ang mga unan sa sobrang galit. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Tumori kay Yo na ito ang bagong diskarte na ginagamit ng kanyang kapatid sa pag-compose ng musika, dahil sinubukan ni Kazoki na tumugtog ng gitara gamit ang mga unan, at ang kanyang mga angle ay ang tema ng tono. Nang maglaon, nakita namin si Kazoki na mas kalmado, salamat sa mga gamot na pampakalma na iniksyon sa kanya ng mga nurse. Pagkatapos nito, nagpasya na siyang dalhin siya sa paglalakad sa kahabaan ng trail para mapagmasdan niya ang tanawin at makahinga. Habang tinitignan nila ang kalikasan, tinanong siya ni Yo kung paano siya nakahanap ng lugar na kasing ganda nito. Kaya, sagot niya na ang lahat ng ito ay gawa ng tanging taong mapagkakatiwalaan niya. Dahil salamat sa anghel na tagapag-alaga na ito, ang kanyang kapatid ay nakapasok sa isang psychiatric na ospital ng walang bayad. Gayunpaman, mabilis siyang nasaran ng loob nang makita niyang hindi tumutugon si Kazoki sa kagandahan ng tanawin. Ngunit sinabi sa kanya ni Yo na marahil isang araw, ang mga doktor ay makakahanap ng lunas para sa kanyang kondisyon sa pag-iisip. Sa kabila nito, pinipigilan siya ni Tumori at ipinaintindi sa kanya ang katotohanan, dahil walang nag-iimbestiga upang iligtas ang mga pasyente tulad ng kanyang kapatid. Dahil ang mga siyentipiko ay nakikita lamang ang mga taong ito bilang mga baterya, at kung ang isa ay maubusan, maaari nilang palitan ito ng isa pa, na mas kapaki-pakinabang. Pagkatapos ng ilang oras na pag-uusap ay bumalik na silang dalawa sakay ng bus. Doon, medyo masama ang pakiramdam ni Yo para sa kanya at sinusubukang aliwin siya, ngunit si Tumori ay tumugon na hindi niya kailangan ang kanyang maling simpatiya. Pagdating sa bahay, binati siya ni Ayomi, maliwanag na galit sa kanyang late na pag-uwi, ngunit ipinaliwanag ni Yo na ito ay dahil abala siya sa gawain ng student council. Nang marinig ito, nasasabik ang kanyang kapatid na babae sa kanyang pagganap at inalok siyang kumain ng isang espesyal na curry. Samantala, nag-aalala si Yo na si Ayomi ay may superhuman na kakayahan, dahil ayaw niyang magaya tulad kay Tumori, or sa pinakamasama, tulad ni Kazoki.
Pagkatapos nito, nagsimula na silang kumain pareho, ngunit naduduwal si Yo kapag natikman niya kung gaano katamis ang curry, dahil malinaw na ang espesyal na sangkap ay sarsa ng pizza. Sa gabi, nasa sabik si Ayomi na makita ang ilang mga kometa na matagal nang nag-oorbit sa kalangitan. Ipinaliwanag din niya sa kanyang kapatid na ang mga ito ay karaniwang nangyayari isang beses bawat daang taon, isang bagay na malinaw na nakakagulat kay Yo, at pinagmamasdan niya ang mabituing kalangitan sa pagkamangha. Kinabukasan, muling naghanda si Ayomi ng omelet na may kanin para sa tanghalian, ngunit tumanggi si Yo na dalhin ang bento sa kanyang paaralan sa dahilan na ang ibang mga kaklase niya ay hindi nagdadala ng pagkain at nagkikita lamang upang mag-usap. Gayunpaman, iginiit ni Ayomi na kunin pa rin niya ito, at sa kanyang sorpresa, nagsulat ng isang nakapagpapatibay na mensahe na may sarsa para sa kanya. Gayunpaman, nakaramdam ng hiya si Yo at ikinalat ang sarsa sa tortilla bago pumasok sa silid-aralan. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Jujiro, at nagpa siya silang mag-lunch na magkasama sa kafe para samantalahin ang limitadong beef curry. Sa ganitong paraan, muli, si Yo ay hindi kumakain ng tanghalian na inihanda ng kanyang kapatid na babae ng may labis na pagmamahal para sa kanya, at kahit na nagsimulang tangkilikin ang curry, kahit na sa simula ay ang lasa nito ay hindi kanais-nais. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Jujiro at ipinaalam kay Yo na may natagpo ang ibang taong may supernatural na kakayahan. Agad naman silang pumunta sa student council room. Pagdating doon, muling pumasok si Takito sa silid na basang-basa at muling itinuro ang isang patak ng tubig sa isang lugar sa mapa. Higit pa rito, sinabi niya na ang espesyal na kapangyarihan ng bagong sospek ay invocation. Kaya, nagpapaliwanag si Tumori na ito ay ang espiritual na kakayahan upang tawagan ang nasawi sa katawan ng ibang tao. Sa madaling salita, ang sospek na dapat nilang mahuli ay isang medium. Sa kabila nito, ibinunyag ni Takito na mayroon din siyang ignition. Nang marinig ito, nagulat ang ating grupo, dahil ito ang unang pagkakataon na nakatanggap sila ng ulat mula sa isang lalaki na may dalawang kakayahan. Sa makatuwid, nagmumungkahi si Tumori na kumilos ng mabilis, at umalis sila upang hanapin ang taong ito na may mga kakayahan na higit sa tao. Nang maglaon, dumating sila sa isang eskinita sa gitna ng lungsod, at pagkatapos ng maikling inspeksyon, napagtanto nila na ang kanilang sospek ay hinahabol, dahil nakakita sila ngayon ng ebidensya ng paghabol sa eskinita, bilang karagdagan sa ilang bakas ng paa na may iba't ibang laki. Matapos makipag-usap sa isang testigo, natuklasan nila na ang pangalan ng taong hinahanap nila ay si Yosen Nishimori, na isang teenage celebrity na kilala bilang Yusrin, isang miyembro ng isang banda na tinatawag na Hello Hello. Sa kabilang banda, excited si Jujiro na marinig ang balitang ito, dahil fan siya ng banda, at binibigyan niya si Yo ng maikling buod ng kanilang kasaysayan. Gayunpaman, si Yo at Tumori ay hindi nagmamalasakit sa kanyang mga libangan at hiniling sa kanya na tumutok sa pananaliksik. Sa ganitong paraan, nagsimula silang maghanap ng impormasyon sa kanilang mga pampublikong profile, ngunit sa sandaling iyon, napapansin na ni Tumori ang isang kaina-hinalang tao na nanonood sa kanila mula sa isang kalapit na bangketa. Para sa kadahilanang ito, sinundan nila siya, ngunit ang lalaki ay naghihintay para sa kanila at nanggulat sa kanila ng isang pag-atake kung saan siya ay namamahala upang patumbahin si Tumori. Susunod, kinuha ni Yo ang kanyang katawan upang pigilan ang kanyang pagtakas at inatake siya ni Jujiro sa kanyang sobrang bilis. Dahil dito, si Yo ang tumanggap ng pinsala at pagkatapos bumalik sa kanyang katawan, nagreklamo siya tungkol sa improvised na planong ito. Pagkatapos nito, si Tumori ay bumangon ngunit tila mas nag-aalala sa kanyang camcorder kaysa sa suntok na natanggap niya sa mukha. Dahil dito, binyantaan niya ang suspect na hayaan siyang masawi kung hindi niya sasagutin ang kanyang mga tanong. Kaya, ang taong ito ay nagbubunyag na siya ay tinanggap ng kumpanya ng produksyon ng TV upang mahuli si Yose. Matapos dalhin ng ambulansya ang lalaki, isang lalaking may pula ang buhok ang lumapit sa kanila at tinanong sila kung bakit nila hinahanap si Joseph. Si Tumori ay tumugon na alam niya na ang babae ay inuusig, at bagaman hindi niya alam kung bakit, matutulungan niya siya. Gayunpaman, ang lalaki ay hindi nagtitiwala sa kanya at hiniling sa kanya na ipakita sa kanya na hindi sila magkaaway. Ito ay kung kailan si Tumori ay ginagamit ang kanyang kakayahan upang maging invisible. Dahil dito, dinala sila ng lalaki sa lugar kung saan nagtatago si Joseph ngunit binalaan niya sila na sila ay nasa gitna ng isang magulong sitwasyon, na dapat nilang matuklasan sa kanilang sariling mga mata.
Nang maglaon, dumating sila sa isang nightclub kung saan nakilala nila si Yose at isa pang lalaki na nagpo-protekta sa kanya, bagamat sa kanyang sorpresa, pareho nilang tinutukoy siya sa pangalang Misa. Pagkatapos nito, ipinapakita ni Tumori ang kanyang pinakamagandang bersyon at magiliw na nagtatanong sa babae. Upang magsimula, tinanong niya ito kung ano ang kanyang tunay na pangalan, at ang sagot ng babae na ang kanyang pangalan ay Yosakure Abani, ngunit ang kanyang apelyido ay nangangahulugan ng mga itim na pakpak at hindi ito mukhang isang celebrity. Dahil dito, pinalitan ito ng kanyang production company sa Nishimori. Pagkatapos nito, tinanong siya ni Tumori kung naramdaman niyang wala siya sa sarili minsan. Kaya, sagot ni Yose na maaring sintomas ito ng narcolepsy, dahil kamakailan lang ay bigla siyang nakatulog, at paggising niya, nasa ibang lugar siya. Sa kabilang banda, iniisip ng kanyang mga doktor na ito ay dahil sa multiple personality disorder. Gayunpaman, tinitiyak siya ni Tumori at ipinaliwanag na ang kanyang kalagayan ay hindi dahil sa isang mental disorder. Pagkatapos makipag-usap ng kaunti, si Tumori ay nagsasabi sa mga lalaki na si Yose ay may kakayahan na akitin ang nasawi sa kanyang katawan. Higit pa rito, ang kanyang katawan ay sinapian ng babaeng tinatawag nilang Misa. Sa sandaling iyon, isiniwalat ng mga lalaki na si Misa ay ang nakatatandang kapatid na babae ni Yose, na sa kasamaang palad ay binawian ng buhay sa isang aksidente sa trapiko 6 na buwan na ang nakakaraan. Sa sandaling iyon, nagpakita si Misa sa katawan ni Yose, at ang kanyang mga mata ay nagbago ng kulay sa isang pulang-pula. Pagkatapos nito, pinagalitan niya ang kanyang mga kaibigan sa pagsasabi ng kanyang sikreto sa isang grupo ng mga estranghero. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang mga kapangyarihan sa pag-aapoy at nagsimulang sunugin ang lahat sa paligid niya. Gayunpaman, pinatahimik siya ng mga lalaki at bumalik siya sa kanyang natural na estado. Ito ay kung kailan napagtanto ni Tumori na si Yose ay hindi kusang tumawag sa kanyang kapatid na babae, ngunit kinuha ni Misa ang kanyang katawan sa kanyang sariling kalooban. Higit pa rito, sinabi niya na ito ay isang bihirang kakayahan, na itinuturing niyang isang pag-aari na nakasalalay sa genetic predisposition. Sa ganitong paraan, naiintindihan niya na si Misa ang may kapangyarihan ng pag-aapoy at si Yose ay may kapangyarihan ng invocation. Ngunit ang parehong mga kakayahan ay nagpapakita depende sa kung sino ang kumokontrol sa katawan sa isang naibigay na sandali. Kaagad pagkatapos, nabunyag ang dahilan kung bakit inuusig si Yose. Ito ay dahil nasa kanya ang personal na numero ng telepono ng isang pangunahing producer ng network ng telebisyon, kung saan mayroon siyang impormasyon tungkol sa malaking paglustay ng pera na nauugnay sa isang napakadelikadong mafia. Sa kabila nito, nagpa siya ang mga lalaki na huwag dalhin ang telepono sa pulisya, dahil kung ibabalik lang nila ang telepono, hindi siya hahayaan ng mga grupo na makatakas ng buhay dahil alam niya ang kanilang mga sikreto. Sa kabilang banda, kung ang telepono ay ibibigay sa pulisya, ang producer ay huhulihin at bilang isang resulta, ang kanyang artistikong karera ay matatapos. Dahil dito, iminumungkahi ni Misa na ganap na sunugin ang buong network ng telebisyon, ngunit pinipigilan siya ni Tumori at sinabi sa kanya na kung kumilos siya sa ganitong paraan, ang magbabayad ng presyo ay ang kanyang kapatid na babae na si Yose. Bilang karagdagan, mas gusto niyang magtrabaho bilang isang koponan at ibalik ang mga banta sa kriminal na gang upang magtakda ng bitag para sa kanila. Sa ganitong paraan, si Tumori ay nagpapatunay na siya ay isang espesyalista sa paglikha ng mga plano na may mga pagbabanta at hinihiling kay Misa na pagkatiwalaan siya. Kaya, tinanggap niya ang kanyang proposal at binanggit na gusto niya ang kanyang saloobin. Dahil doon, umalis siya sa katawan ni Yose, at nagising siya na nalilito, nang hindi alam ang nangyari dati. Pagkatapos, si Tumori ay isasagawa ang kanyang plano, at binanggit na kailangan nilang pumunta sa isang propesyonal na tindahan ng damit upang makakuha ng fire-resistant na damit. Nang maglaon, binuksan ni Yose ang telepono at nagayos ng isang pulong kasama ang producer at ang kriminal na gang. Kapag pinuntahan niya siya, binyantaan ng producer si Yose at hinihiling na ibalik niya ang telepono. Higit pa rito, pinaninindigan niya na malapit nang matapos ang kanyang artistic career. Nang marinig ito, ipinakita at pinaandar ni Misa ang kanyang fire powers upang sunugin ang mga bodyguard, habang ipinapaliwanag na plano niyang alisin ang sinumang humahadlang sa kanyang tagumpay. Pagkatapos ay kinuha ni Yu ang katawan ng isang bodyguard at tinusok ang kanyang sarili sa binti, habang ginagamit ni Jujiro ang kanyang sobrang bilis para mabangga ang katawan ng isa pang subject.
Sa parehong oras, ginagamit ni Tumori ang kanyang invisibility para tamaan ang producer at magpanggap na ito ay isang pag-atake mula kay Yose. Pagkatapos nito, sumuko ang producer at nagmakaawa sa kanya na iligtas ang kanyang buhay. Kaya, ibinalik ni Misa sa kanya ang telepono, ngunit pinagbantaan niya siya, na sinasabi sa kanya na hindi magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Kaya, hiniling niya sa kanya na mawala sa kanyang buhay at huwag na siyang guluhin pa. Nang maglaon, pinasalamatan ni Misa ang ating grupo sa pagligtas sa buhay ng kanyang kapatid, ngunit hiniling ni Tumori sa kanya na lumipat sa paaralan ng Hashami dahil kung mahuli siya ng mga siyentipiko, hindi na siya magkakaroon ng normal na buhay muli. Higit pa rito, inihayag niya na ang kanyang paaralan at ang nauugnay na gusali ng apartment ay ang pinakaligtas na lugar para sa kanya. Nang marinig ito, binanggit ng isa sa mga lalaki na kung mawawalan ng kapangyarihan si Joseph, hindi na nila makikita si Misa, habang ang may pulang buhok na lalaki, na talagang tinatawag na Show, ay tutol sa pagkawala ng kanyang kaibigan. Gayunpaman, si Tumori ay nagpapaalala sa kanya na siya ay nasawi na, at si Misa ay ang manifestasyon lamang ng kanyang kaluluwa sa katawan ni Joseph. Para sa kadahilanang ito, hiniling ni Show sa kanila ng ilang sandali upang ipahayag ang kanyang damdamin. Pagkatapos ay ipinagtapat niya na siya ay umiibig kay Misa, ngunit nagsisisi na hindi siya naging taos-puso noong siya ay nabubuhay pa. Higit pa rito, ipinahayag sa amin na siya ay nasangkot sa aksidente kung saan binawian ng buhay si Misa, dahil siya ang driver sa mapanganib na aksidente. Dahil dito, nakonsensya siya at nakaramdam ng kahihiyan na nagpahirap sa kanya mula noong araw na umalis siya. Gayunpaman, tumugon si Misa na siya mismo ay naghangad na madama ang adrenaline ng bilis. Sa makatuwid, hindi mo dapat dalhin ang memorya ng isang nasawi na tao. Kaya, hinihiling niya kay Show na kalimutan ang tungkol sa kanya at magpatuloy sa kanyang buhay sa bawat araw. Nang marinig ito, nagsimulang umiyak si Show at tinanggap na dapat niyang buksan ang pahina at kalimutan ang mga malungkot na sandali upang maalala si Misa ng may kagalakan. Pagkatapos ng isang emosyonal na palem, ang grupo ng magkakaibigan ay nagpaalam at pinaghiwalay ang kanilang mga landas magpakailanman. Sa wakas, umuwi si Yo, at nagalit si Ayomi sa kanya dahil sa muling pagka-late. Ngunit nawala ang galit niya matapos niyang sabihin sa kanya na abala siya sa kanyang trabaho sa student council. Pagkatapos magsalo ng hapunan, nilibang ni Ayomi ang sarili habang nanonood kay Yose sa TV. Kaya, hindi sinasadyang ihayag ni Yo sa kanya na lilipat siya sa kanyang paaralan sa susunod na araw. Nang malaman ito, nagulat si Ayomi at tinanong siya kung maaari niya itong makilala. Kaya, sinasagot ni Yo na maaaring posible. Dahil dito, labis na nasasabik si Ayomi na nauwi sa nosebleed dahil sa kanyang kaligayahan. Kinabukasan, muling nagising si Yo na may almusal na puno ng sikretong pizza sauce ng pamilya Otusaka. Habang kumakain siya ng French toast, naluluha ang kanyang mga mata sa halatang hindi maganda na lasa. Gayunpaman, nagpasya siyang kainin ang lahat ng sabay-sabay upang hindi masaktan ang damdamin ng kanyang nakababatang kapatid, habang nag-iisip ng ilang ideya upang maalis ang garapon na may lihim na sarsa na nagdudulot sa kanya ng labis na pagkasuklem. Nang maglaon, sa paaralan, ipinakilala ni Yose ang kanyang sarili sa kanyang mga bagong kaklase, na nagulat sa kanilang kaibig-ibig na presensya. Dahil ang simpleng katotohanan ng pagkakaroon ng isang celebrity sa kanilang silid ay tila maganda sa kanila, bagaman ang ibang mga estudyante ay naiinggit sa kanyang pagupo sa tabi ni Tumori at iniisip na sayang ito. Dahil si Tumori ay kinasusuklaman ng kanyang mga kaklase, maliban kina Yo at Jujiro, dahil sa pagiging isang maatatod at hindi naman mabait na tao. Nang maglaon, napansin namin na si Yose ay napapaligiran ng kanyang mga bagong kasama kung saan ang isa sa kanila ay naglakas loob na hingin ang kanyang email. Dahil dito, isang mahusay na talakayan ang lumabas sa lahat ng kanyang mga admirer. Kaya, mabilis na namagitan si Yose para itigil ang laban. Para magawa ito, nagsimula siyang kumanta ng isang bunny song para isulong ang pagkakaibigan at kalmado na mga tensyon ng grupo. Samantala, ipinaliwanag ni Jujiro kay Yo na ang kantang ito ay nagmula sa isang serye ng mga spell na sikat sa kanyang mga tagahanga, na naglalayong palawigan ang kapakanan at mabuting pag-uugali ng fandom nito upang maiwasan ang toxicity. Sa sandaling iyon, ginagambala sila ni Tumori at binabalaan sila tungkol sa isang bagong ulat ng isang taong may superhuman na kakayahan. Sa makatuwid, hiniling niya kay Yose na makipagkita sa kanila sa silid ng student council.
Pagdating doon, buong pagmamalaking binanggit ni Jujiro kay Yose na siya ang pinakamalaking tagahanga niya sa buong buhay niya at napanood na niya ang lahat ng kanyang palabas na humahanga sa babae ngunit malinaw na ikinahihiya ni Yo, na nakikita na ang kanyang kaibigan ay isang kaayla-hilakbot na fanboy. Biglang pumasok si Takito sa silid kasama ang kanyang karaniwang basang hitsura, at itinuro na ang kanyang bagong pagtuklas ay may espesyal na kakayahan ng telekinesis. Pagkasabi nito, umalis siya sa silid, at nagtanong ang isang natatakot na si Yose, ano ang nangyari? Sa ganitong paraan, ipinaliwanag ni Yo kung ano ang nakita na natin noon. Kasunod nito, napagtanto ni Tumori na alam na niya ang pagkakakilanlan ng tao na may mga supernatural na kakayahan. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang larawan ng isang lalaki sa sports section ng pahayagan, dahil matagal na niyang binabantayan ang bago niyang target na ginagamit ang kanyang kapangyarihan para manloko at manalo sa lahat ng kanyang mga laro sa baseball. Gayun din, ipinakita niya sa kanila ang isang video na nai-record niya ilang araw na ang nakakaraan kung saan malinaw nating nakikita na ang subject ay nagmamanipula sa kanyang mga pitch. Gayunpaman, binabalaan niya sila na dapat nilang ihinto ito bago magsimula ang baseball tournament dahil isa itong malakihang sporting event na maaaring ilagay sa panganib ang integridad ng kabataan kung ito ay matuklasan ng mga siyentipiko. Sa pagbabago ng eksena, tumungo ang aming grupo sa baseball field kung saan nakilala namin si Afiremi Oyama, na isang estudyante sa Kanai Academy. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Tumori na maging direkta at sinabi sa kanya na alam niya na ginagamit niya ang kanyang lihim na kakayahan upang manalo sa mga laban. Gayunpaman, tinanggihan ito ng lalaki, kaya binalaan siya ni Tumori na mawawala ang kanyang kapangyarihan kapag natapos na ang pagbibinata, at sa kasamaang palad, hindi siya magkakaroon ng propesyonal na karera batay sa pagdaraya. Bilang karagdagan, ang paggamit ng iyong kakayahan sa publiko ay naglalagay lamang sa iyong buhay sa panganib. Pagkatapos iyon sabihin, iminumungkahi niya na ihinto niya ang paggamit ng kanyang mga espesyal na kapangyarihan. Ganun pa man, iniisip ni Afiremi na lahat ng sinasabi niya ay katawa-tawa lamang. Gayunpaman, hiniling sa kanya ni Tumori na titigan siya ng ilang segundo, at automatiko itong nawawala sa harap ng kanyang mga mata. Dahil dito, nagulat si Afiremi. Sa parehong paraan, ipinakikita at ginagamit ni Misa ang katawan at ipinakita ang kanyang nagninangas na kakayahan. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Tumori na hindi niya dapat ipakita ang kanyang kapangyarihan sa mga pampublikong lugar. Kaya, nagspit sa lupa ang babaeng yandere, at natarante si Jujiro dahil hindi niya alam kung ang laway ba na ito ay kay Yose or Misa. Sa wakas, nagpa siya silang magdaos ng larong baseball sa pagitan ng magkabilang akademya sa loob ng paaralan ng Hashami. Sa ganitong paraan, pumuste sila na kung mananalo si Yo, dapat sundin ni Afiremi ang kanilang mga utos at ihinto ang paggamit ng kanyang mga espesyal na kakayahan. Pero kung hindi, nangako sila na ititigil na nila ang pang-iistorbo sa lalaki para maipagpatuloy niya ang kanyang buhay ayon sa gusto niya. Habang umaalis ang aming grupo, gustong malaman ni Yo kung paano nila nilalayong talunin ang kalabang koponan, dahil si Afiremi ay may kakayahang maghagis ng perpektong knuckleball salamat sa kanyang telekinesis. Sa makatuwid, sinasagot ni Tumori na dapat nilang gamitin ang kanilang mga superhuman na kakayahan upang manalo sa laban, bagamat sa pamamagitan nito, tinutukoy niya ang mga miyembro ng student council dahil ang mga manlalaro ng baseball sa kanyang koponan sa akademya ay walang anumang espesyal na kapangyarihan na makakatulong sa kanila na manalo. Nang marinig ito, nawala si Yo sa kanyang katahimikan, dahil hindi siya marunong maglaro ng baseball, at naunawaan niya na bawal gamitin ang kanyang kakayahan. Sa ganitong paraan, ipinaliwanag sa kanya ni Tumori na kapag naglalaro sa loob ng paaralan, walang sino man ang nanganganib na mahuli ng mga siyentipiko. Sa ganitong paraan, maiiwasan nila ang anumang iskandalo kung gagamitin nila ang kanilang mga espesyal na kapangyarihan upang makakuha ng isang kalamangan laban sa kalabang koponan. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay dumating ang mapagpasyang araw, at ang parehong mga koponan ay naghahanda upang simulan ang laro ng baseball. Ngunit bago magsimula, nakita namin ang matalik na kaibigan ni Afiremi, na tinatawag na Takato, na nagtataka kung bakit dapat silang makipagkompetensya sa ibang paaralan. Dahil dito, ipinaliwanag ni Afiremi na kailangang panatilihing buo ang kanyang kinabukasan. Sa kabilang banda, hinihikayat ni Tumori ang kanyang koponan at binabalaan sila na kung matalo sila, dapat niyang paluan ang likuran ng bawat isa gamit ang kanyang bat bilang parusa.
Pagkatapos nito, magsisimula na ang baseball match sa pagitan ng magkabilang koponan. Sa kabuuan ng laro, ang koponan ng Kanay Academy ay ganap na nalampasan ang koponan ng Hashami. Dahil dito, si Tumori at ang kanyang grupo ay napipilitang simulan ang paggamit ng kanilang superhuman na mga kakayahan upang si Yo ay pumalit sa mga kalabang batter, upang hindi sila makatama ng anumang pitch. Kahit na ang lahat ay nangyayari sa nararapat, nabigo ang kanilang plano salamat kay Takato dahil nagawa niyang mag-steal ng base mula sa home base upang maka-score ng isang run na naglalagay sa Kanay Academy sa kalamangan. Kasunod nito, papasok tayo sa ilalim ng ikasyam na inang na turn ni Jujiro Sabat na namamahala sa pagbunt ng bola, at isinakripisyo ang kanyang katawan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kakayahang maabot ang unang base sa wala pang isang segundo. Bilang resulta, bumagsak siya sa pader ng stadium at nawalan ng malay. Sa kabila ng pagkalito ng mga referees, si Tumori ay nagpapakita sa kanila ng slow motion recording kung saan kitang-kitang nahawakan ni Jujiro ang base. Sa makatuwid, ang mga referee ay sumasang-ayon sa play na iyon, bagaman hindi sila tumitigil sa pag-iisip na may kakaibang nangyayari sa larangan ng laro. Susunod, turn na ni Yose Sabat, ngunit nagpakita si Misa sa kanyang katawan at pumalit sa kanya, na nagre-resulta sa isang mahusay na ideya dahil siya ay isang napakahusay na atleta. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay may lakas ng kanyang kapatid na si Yose, na walang katulad na kakayahan sa palakasan. Gayunpaman, nakakakuha siya ng isang hit kung saan naabot niya ang unang base. Nang makita ito, si Tumori ay nagulat, kaya't ikinumpara niya siya sa propesyonal na manlalaro na si Akiro, bilang pagtukoy sa Japanese baseball player na si Akiro Sozaki, na nagawang masira ang ilang mga record sa mga pangunahing liga at itinuturing na isa sa pinakamahusay sa manlalaro. Pagkatapos nito, tinanong ni Yo si Tumori kung ano ang plano niyang gawin sa kanyang turn sa bat, kaya ipinaliwanag niya sa kanya na magsisikap siyang makakuha ng isang sakripisyong ugnayan kung saan inaasahan niyang maihatid ang mga runner patungo sa ikatlo at pangalawang base na may layunin na si Yo ang magiging bayani ng laban kung matamaan niya ang bola sa kanyang turn. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Yo na ang kanyang kakayahan ay hindi kapaki-pakinabang para sa pagpalo, ngunit si Tumori ay nagmumungkahi na siya ay maglaro ng patas ng isang beses sa kanyang buhay, sa kabila ng pagiging mahusay na mandaraya ng mga entrance exam. Sa sinabi nito, naghahanda na si Tumori para sa kanyang turn sa bat, at naabot ang kanyang layunin ng isang sakripisyong bunt upang iposisyon ang kanyang mga runner sa ikatlo at pangalawang base. Kaagad pagkatapos, pagkakataon na niyo na tukuyin ang engkwentro, dahil ang laro ay 1-0 pabor sa Kanay Academy sa ilalim ng ikasyam na inang, at may dalawang out sa bilang, na nangangahulugan na ang lahat ay nakasalalay sa isang mahusay na pagganap ni Yu para manalo sa laro. Gayunpaman, nabigo si Yo sa kanyang unang dalawang pagtatangka na tamaan ng bola, ngunit mabilis siyang nakabawi at sa wakas ay nakagawa ng pagtama, kahit na ginawa niya ito sa tatlong magkakasunod na pagkakataon sa ilalim ng foul line. Sa makatuwid, ang lahat ay tinukoy sa susunod na pagtatangka hanggang sa magpas siya si Afirami na ilipat ang bola sa ibang paraan gamit ang kanyang telekinesis. Sa pamamagitan nito, pinipigilan nito si Yon na makapalo ng tama, at maaari nating isaalang-alang ang lahat ay natalo na. Gayunpaman, si Tumori ay malakas na sumisigaw na ang laro ay hindi pa tapos dahil si Takato, na siyang catcher ng kalabang koponan, ay hindi naabutan ang napakakomplikadong paghagis ng kanyang kaibigan na si Afirami. Bilang resulta, parehong si Misa at ang ikatlong base runner ay nagawang mag-steal ng mga base at umiskor ng 2 run, na nanalo sa laro. Nang makita ito, si Afirami ay nadismaya habang si Takato ay malungkot na nakatingin sa kanya. Sa kabilang banda, nakikita natin si Yose na masaya sa tagumpay, gayunpaman, siya mismo ay nagtatanong kung dapat ba siyang makaramdam ng kagalakan sa sitwasyong ito. Pagkatapos nito, idiniin ni Tumori kay Afirami na hindi na niya dapat gamitin ang kanyang kapangyarihan mula ngayon. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na siya ay isang ordinaryong pitcher, ngunit sa kabilang banda, si Takato ay iba, dahil siya ay karapat-dapat na maging sentro ng atensyon, dahil ang dalawa ay naging magkaibigan magpakailanman. Kahit na alam ng kanyang kaibigan na napakasama ng team ng kanyang paaralan, nagpa siya siyang makipaglaro pa rin dito. Para sa kadahilanang ito, nais niyang makita siyang magtagumpay sa Major League Baseball kahit na nangangahulugan iyon ng paggamit ng kanyang kakayahan at pagdaraya upang makamit ang kanyang layunin na gawing isang world star ang kanyang kaibigan.
Nang marinig ito, si Tumori ay umamin na tulad niya, ang kanyang koponan ay nandayo din para manalo sa laban. Gayunpaman, sa labas ng mundo, may mga taong marunong kumilala ng talento. Dahil dito, iminumungkahi nila na maglaro siya ng tapat dahil dito, balang araw ay maipagmamalaki niya at susuportahan ang kanyang matalik na kaibigan sa kanyang pangarap na maglaro sa malalaking liga. Sa pamamagitan nito, pinasalamatan siya ni Afiremi para sa payo at umalis upang magsaya sa kanyang koponan. Sa sandaling iyon, hinihiling ni Tumori kay Yon na gumawa ng isang eksperimento at hinihiling sa kanya na kunin ang katawan ni Afiremi. Sa pamamagitan nito, muling nagising si Yo sa kanyang katawan na ang mukha ay ilang sentimetro mula sa aset ni Tumori, isang bagay na malinaw na naguguluhan sa kanya. Ngunit iniiwasan niya ang nakakahiyang sandali at nagtanong kung may natuklasan siya. Gayunpaman, sinabi ni Tumori sa kanya na hindi siya sigurado at binanggit na dapat niyang bantayan si Afiremi saglit. Sa gabi, naglalakad si Yo pauwi habang humihiling sa mga Diyos na huwag magkaroon ng sarsa ng pizza para sa hapunan. Sa kasamaang palad para sa kanya, binati siya ni Ayomi ng isang broccoli stone na puno ng lihim na sarsa ng pamilya Otusaka. Dahil dito, nadismaya si Yo. Ngunit sa sandaling iyon, pinapanood niya ang isang panayam ni Yose sa telebisyon na mabilis na nakakuha ng atensyon ng maliit na si Ayomi, na ipinagmamalaki na ang kanyang paboritong celebrity ay nasa parehong silid ng kanyang kapatid. Kaya't muli siyang nauwi sa isang pagka-nosebleed. Kinabukasan sa paaralan, si Yose ang sentro ng atensyon ng kanyang mga kaklase para sa panayam noong nakaraang araw. Ngunit sa sandaling iyon, sinasamantala ng isang grupo ng mga babae ang pagkagambala at kinakaladkad si Tumori palabas ng silid-aralan. Gayunpaman, napansin ito ni Yo, at bagamat hiniling ni Jujiro sa kanya na huwag makisali, nagpasya siyang sundan sila upang makita kung ano ang kanilang ginagawa. Ang natuklasan niya ay hindi kaaya-aya, dahil si Tumori ay sumasailalim at minamaltrato ng grupong ito ng mga babae, na marahas na pinahirapan siya sa pangalan ng ibang mga mag-aaral sa paaralan. Habang pinagmamasdan ang pagpapahirap, binanggit ni Yon na hindi siya nagulat sa ganitong uri ng paghihiganti, dahil si Tumori ay isang napakadirektang babae sa kanyang mga iniisip at maraming mga kaaway dahil sa kanyang paraan ng pagkilos. Pagkatapos nito, umalis ang mga babae, at sinubukan ni Yon na tumulong kay Tumori, ngunit pinigilan niya ito at walang pakialam na sinabi sa kanya na kung pagmamasdan lang niya kung paano nila siya pinahirapan, hindi niya kailangang mag-alala. Sa pamamagitan nito, binago niya ang paksa at ipinaalam sa kanya na isang bagong tao na may mga espesyal na kakayahan ang nagpakita sa lungsod. Kaagad pagkatapos, tumungo sila sa silid ng konseho, at naalarma si Yose sa mga halatang bakas ng pagpapahirap sa kanyang katawan. Si Tumori ay umamin na siya ay nakatanggap ng pagpapahirap at nasanay na siya sa ganitong pangyayari. Sa sandaling iyon, nagpakita si Misa at sinabi sa kanya na plano niyang maghayganti laban sa mga babae na nanliligalig sa kanya, ngunit pinapakalma siya ni Tumori at hiniling sa kanya na huwag makisali. Kung hindi, magdudulot ito ng mas maraming problema kaysa sa mayroon na siya. Maya-maya, pumasok si Takito sa kwarto at pinutol ang kanilang pag-uusap. Sa ganitong paraan, itinuro niya ang isang lugar sa mapa at binanggit na ang kanyang kapangyarihan ay levitation. Nang marinig ang balitang ito, si Tumori ay nanambalik ang lakas at ipinakita sa kanila ang isang artikulo sa magazine kung saan sinabi nito ang tungkol sa isang umano'y lumilipad na humanoid na nakita sa ilang bundok malapit sa lungsod. Sa makatuwid, iminumungkahi niya na maghanap ng mga supply sa isang supermarket bago umalis sa paghahanap ng susunod na subject. Sumunod, si Yo at si Tumori ay namimili habang pinag-uusapan nila ng maayos ang tungkol sa plano nilang magkaroon ng barbecue na may layuning maakit ang atensyon ng lumilipad na humanoid. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Yo na magkasundo silang dalawa at tinanong si Jujiro kung sila ay magjowa. Pero ang sagot niya, bagamat sa maikling panahon palang magkakilala ang dalawa, masaya na siyang makita silang magkasama. Sa wakas, sumakay ang aming grupo ng taxi at tumungo sa kampo sa labas ng lungsod. Pagdating doon, nagsimula silang mag-set up ng tent at grill para sa kanilang barbecue. Gayunpaman, si Yu ay hindi sinasadyang napadpad sa isang balon sa ilalim ng lupa kung saan siya muntik ng mahulog. Kaya inaako ni Tumori ang responsibilidad na takpan ang butas upang gawin itong ligtas na espasyo para sa kanila. Nang maglaon, nakipag-ugnayan si Yo sa kanyang kapatid na babae upang ipaalam sa kanya na siya ay nasa kalagitnaan ng isang paglalakbay sa paaralan kasama ang bilang ng mga mag-aaral.
Biglang humihingal si Ayomi, at nag-alala siya, ngunit sinabi niya sa kanya na maayos ang lahat at ibinaba ang tawag. Sa sandaling iyon, pinaganya ni Misa ang kanyang kapangyarihan sa pag-aapoy at sinindihan ang grill, at pagkatapos ay magsaya sa isang piging na binubuo ng mga sausage ribs, at inihaw na mais. Habang kumakain sila, si Yose ay bumalik sa kanyang katawan, at tinanong siya ni Yo kung ano si Misa noong siya ay nabubuhay. Kaya, ibinunyag niya sa kanila na ang kanyang kapatid na babae ay may buhay na ganap na kabaligtaran sa kanya, dahil karaniwan ay walang sino man sa mga lalaki sa kanyang kapitbahayan ang makakaharap sa kanya. Sa makatuwid, siya ay labis na kinatatakutan at iginagalang ng lahat. Gayunpaman, kay Joseph palagi siyang naging napakabuti at kaibig-ibig na tao. Dahil dito, palagi niyang nararamdaman na ligtas siya sa piling ng kanyang kapatid. Nang marinig ito, naunawaan ni Yo ang kanyang nararamdaman at ibinaba ang kanyang tingin. Sa gabi, ang aming grupo ay na-distract habang naglalaro ng console at nakakalimutan ang pangunahing layunin ng kanilang ekskursyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Yo na wala si Tumori, kaya nagpa siya siyang hanapin siya. Sa wakas, nakita niya itong nakaupo sa gilid ng bangin at tinanong siya kung anong uri ng musika ang kanyang pinakikinggan sa lahat ng oras. Dito, si Tumori ay tumugon na ito ay isang banda na tinatawag na SB19 at ito ang paboritong grupo ng kanyang kapatid na si Kazoki. Sumunod, tinanong siya ni Yo kung maaari din siyang makinig sa kanya at ibinabahagi ni Tumori ang kanyang headphones sa kanya. Pagkatapos ay nagulat si Yo at may impresyon na narinig na niya ang musikang ito sa nakaraan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Tumori na nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon, na iniuugnay niya sa pagiging mag-isa sa isang napakalaking lugar. Nang marinig ito, si Tumori ay ngumingiti at tinitiyak sa kanya na iyon ang tungkol sa lahat, dahil ang musika ng banda ay nagpapadala ng pakiramdam ng kalungkutan. Nawala kasi sa paningin ng magkabilang mata ang vocalist ng banda. Para sa kadahilanang ito, nararamdaman niya na ang imahe ng isang hindi umiiral na landscape ay maaaring umabot sa infinity. Bukod dito, nangangarap siyang makapag-record ng music video or isang dokumentaryo tungkol sa banda balang araw. Pagkatapos nito, naisip ni Yo na hindi pa niya nakitang kumilos si Tumori sa gayong pala kaibigan, ngunit ang kanyang saloobin ay nagbibigay sa kanya ng napakagandang pakiramdam ng init. Kaagad pagkatapos, binigay na ni Tumori sa kanya ang kanyang player para mapakinggan niya ang musikang ito sa mga espesyal na sandali, at hiniling sa kanya na tanggapin ang Reg-along ito bilang bayad sa kanyang trabaho sa Student Council. Kaya naman, masaya itong tinanggap ni Yo. Mamaya, pareho silang bumalik sa kampo, at si Tumori ay inuutusan silang magbantay ng 2 tuwing 4 na oras upang subaybayan ang lugar. Sa ganitong paraan, sila ni Yose ay nagsasagawa ng unang round habang nagpapahinga sina Yo at Jujiro. Nang maglaon, nakatulog si Yo habang nakikinig sa musika ng SB19, at nagkaroon ng panaginip mula sa kanyang pagkabata kung saan nakikisalo siya sa pagkain kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Ayomi, at isa pang batang lalaki na kasabay niya. Gayunpaman, bago niya maalala kung sino ang isa pang batang ito, si Jujiro at Tumori ay ginaisang siya upang magbantay. Dahil dito, nababalisa si Yo habang iniisip kung sino ang batang iyon. Nang maglaon, ang grupo ay nagsasaya sa pangingisda ng isda sa ilog at pagkatapos ay nagbabahagi ng masarap na tanghalian sa labas. Sa sandaling iyon, sinasalamin ni Yo na marahil ang ekskursyon na ito ay isang paraan lamang ng distraction upang makapagbahagi ng mas maraming oras na magkasama. Sa kabilang banda, si Yose ay nagtatanong kay Tumori kung sila ay magpapalipas ng isa pang gabi sa kampo dahil balak kasi nitong maligo. Kaya si Tumori ay tumugon na ito ay nalutas na at dinala siya sa isang liblib na lugar upang maligo, habang tinitiyak niyang hindi siya titignan ng mga lalaki sa gabi. Ganon din ang ginawa ni Nayo at Jujiro at naligo sa ilog. Doon ay napagtanto ni Yo na si Jujiro ay may matipunong katawan na araw-araw niyang itinatago sa ilalim ng kanyang uniforme sa klase. Dito, tumugon si Jujiro na ito ay dahil sa kanyang superhuman na kakayahan, dahil kailangan niyang sanayin ang kanyang katawan upang hindi masaktan kapag nawalan siya ng kontrol sa kanyang faulty power. Higit pa rito, iminumungkahi niya na sanayin ni Yo ang kanyang katawan sa kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap. Gayunpaman, tumanggi siya at sinabi sa kanya na hindi niya ito kailangan dahil ang kanyang kakayahan ay napakawalang silbi, na pinapayagan lamang siyang magkaroon ng isang banyagang katawan sa loob ng 5 segundo.
Nang marinig ito, sinubukang baguhin ni Jujiro ang kanyang isip ngunit mabilis na huminto at binanggit na hindi ito mahalaga. Kaya, tinanong siya ni Yo kung nagmamalasakit siya sa kanya. Sa ganitong paraan, tumugon si Jujiro na bagamat sinusubukan niyang itago ang kanyang pagkatao sa ilalim ng walang muwang na gulo, napagtanto niyang may problema siya sa mga babae. Sa makatuwid, magiging malaya siyang bumuo ng mga romance or pag-iibigan kapag pumasa na siya sa pagbibinata at nawala ang kanyang kakayahan, ibig sabihin ay maaari pa rin siyang magkamali at matutunan ang tungkol sa kanyang espesyal na kapangyarihan sa loob ng hindi bababa sa ilang taon pa. Sa isang pagbabago ng eksena, ang aming grupo ay nagkikita sa kampo at tinatalakay ang kanilang plano upang mahanap ang kanilang target. Gayunpaman, ipinaalala ni Yo kay Tumori na dapat silang bumalik sa klase at mayroon siyang nakababatang kapatid na babae na dapat niyang alagaan. Dahil dito, hiniling niya sa kanya na umalis sa misyon para makauwi. Ngunit sinabi sa kanya ni Tumori na hindi siya maaaring umalis dahil sa kanilang opinyon, napakakaunting natitira para sa lumilipad na humanoid na magpakita sa harap nila. Kinabukasan, nagluluto ng mais ang aming grupo para sa almusal. Biglang, isang lalaki na nagngangalang si Do ang hamarang sa kanila at tinanong sila kung ano ang kanilang ginagawa. Dahil dito, si Tumori ay nagsisinungaling sa kanya at pinaniniwalaan siya na pagkatapos umalis mula sa bahay, nakilala niya ang mga estudyanteng ito sa kampo. Isa pa, plano nilang magtagal doon para hindi matuklasan ng kanilang mga magulang. Nang marinig ito, nagbanta si Sido na tatawag ng pulis ngunit pinipigilan siya ni Tumori at tinitiyak sa kanya na ang lupaing ito ay pribadong pag-aari. Sa makatuwid, kasabwat din siya sa kanilang pagsalakay kung magdesisyon siyang ipagkanulo sila. Pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanya ang artikulo sa magazine kung saan nakalantad ang lumilipad na humanoid at inaakusahan siya bilang siya. Pero itinanggi ito ng lalaki at sinabing baliw siya. Gayunpaman, pinupukaw siya ni Tumori hanggang sa puntong nilapitan siya ni Sido para agawin ang kanyang video camera. Dahil dito, nahulog siya sa butas na una niyang ipinangako na hindi aapakan. Ngunit ilang sandali lang, lumipad si Sido sa himpapawid, at sa paglipag, nagsimula siyang makipagpunyagi kay Tumori upang kunin ang camera mula sa kanya. Sa wakas, nagawa niyang agawin ang bagay mula sa kanya at umalis na may mahusay na pagtalon. Kaya, kinuha ni Yo ang kanyang katawan upang hindi siya makatakas. Dahil dito, napipilitan siyang kontrolin ang kakayahan sa pag-levitate para hindi masaktan kapag bumagsak sa lupa. Matapos magpalit muli ng kanilang mga katawan, si Tumori ay lumalapit kay Sido at nagtatanong sa kanya. Doon, isiniwalat niya na mayroon din siyang mga kakayahan na higit sa tao. Gayunpaman, ang mga kapangyarihang ito ay itinuturing na isang sakit na nangyayari lamang sa panahon ng maturity, at pagkatapos ay mawawala. Higit pa rito, inamin niya na kapag natuklasan ng mga siyentipiko ang kanyang kakayahan, siya ay dudukutan bilang isang eksperimentong paksa upang subukan ang kanyang pag-aaral. Sa makatuwid, iminumungkahi niya na huwag na niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay at itigil ang paggamit ng kanyang mga kakayahan. Nang marinig ito, sinabi sa kanya ni Sido na palagi niyang iniisip na siya lamang ang may espesyal na kapangyarihan. Dahil dito, nagsimula siyang mangarap na makakalipad sa himpapawid, at palitan ang kanyang pangalan ng Sky High para maging isang sikat na Hollywood actor. Sa sandaling iyon, iniisip niyo na ang kanyang plano ay walang kabuluhan at ang kanyang palayaw ay masyadong hindi akma. Ngunit ngayon ay naiintindihan na niya ang kanyang damdamin at hinihikayat siya. Sa ganitong paraan, ipinangako ni Sido na hindi na muling gagamitin ang kanyang kapangyarihan at iiwas sa panganib ang kanyang buhay. Sa gabi, umuwi si Yo sa kanyang nakababatang kapatid na babae at, sa unang pagkakataon, sinalubong siya ni Ayomi ng pagkain na hindi gawa sa sikretong pizza sauce ng pamilya Otusaka. Ito ay dahil ang kanyang huling garapon ay nawala, at hindi siya nakabili ng mga sangkap upang makagawa ng mas maraming sarsa. Habang kumakain sila, umubo ulit si Ayomi, at tinanong siya ni Yo kung ayos lang siya. Gayunpaman, binago ng batang babae ang paksa at sinabi sa kanya na isang batang lalaki sa kanyang klase ang biglang nagtapat ng kanyang pagmamahal sa kanya. Dito, nagulat si Yo ngunit mabilis na huminahon matapos ihayag ni Ayomi na magalang niyang tinanggihan siya. Sa kabila nito, muli siyang umubo, at kinukuha ni Yo ang kanyang temperatura. Matapos matuklasan na ang kanyang temperatura ay 37.8 degrees, inutusan niya itong maligo at magpahinga sa buong gabi.
Pagkatapos nito, dinala siya nito sa kanyang silid at nagpaalam sa kanya upang makapagpahinga siya. Kinabukasan, pumunta si Yo sa silid ng kanyang kapatid upang suriin ang kalagayan ng kalusugan nito. Gayunpaman, kapag sinusukat ang kanyang temperatura, napagtanto niyang mayroon parent siyang lagnat sa parehong temperatura sa makatuwid, sinabi niya sa kanya na dapat siyang manatili sa kama upang magpahinga hanggang sa bumuti ang kanyang pakiramdam, at maiwasan ang mga hindi kinakailangang alalahanin. Tumawag siya sa paaralan upang iulat na ang kanyang kapatid na babae ay hindi maaaring pumasok sa mga klase. Sa isang pagbabago ng eksena, nakita namin ang attendance roll na kinukuha sa silid-aralan ni Ayomi. Doon, ang isa sa kanyang mga kaklase at ang kanyang posibleng love interest, ay labis na nag-aalala sa kanyang pagkawala, habang ang isa pang estudyante ay pinagmamasdan siya ng detalyado na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Bumalik sa Hashami Academy, ang aming grupo ng mga lalaki ay nagsasaya sa kanilang tanghalian sa silid ng Student Council nang biglang pumasok si Takito at mabilis na tinuro ang mapa. Bilang karagdagan, binanggit niya na ang espesyal na kakayahan ng kanyang susunod na target ay ang pagguho ng lupa. Nang marinig ito, hindi maintindihan ni Yo kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya napagtanto ni Tumori na ito ay may ilang kapangyarihan ng pagkawasak. Sa kabilang banda, napagtanto ni Jujiro na ang locus yung ipinahiwatig sa mapa ay nasa parehong apartment block ng paaralan, na naging kakaiba dahil walang may sapat na gulang na nagtataglay ng mga espesyal na kakayahan. Nangangahulugan ito na ang isang mag-aaral sa paaralan ay may sakit at hindi makadalo sa mga klase. Nang malaman ito, tumangala si Yo sa takot, at si Tumori ay humihingi ng sagot kung bakit siya nag-react ng ganito. Pagkasabi nito, isiniwalat ni Yo sa kanila na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nilalagnat at nanatili sa bahay upang magpahinga. Dahil dito, si Tumori ay nagulat dahil ang kanyang teorya tungkol sa genetika ay nagpapahiwatig na ang dalawang magkapatid ay maaaring magkaroon ng magkaibang kakayahan. Doon naalala ni Yo ang nangyari sa kanyang kapatid na si Kazoki, at mas nag-aalala tungkol dito. Gayunpaman, si Tumori ay nagsasabi sa kanya na hindi sila mga siyentipiko upang malaman, kaya dapat silang pumunta sa kanyang bahay upang suriin kung ito ay totoo. Bagamat sa una, iniisip ni Yo na ang hindi inaasahang pagbisita ay maaaring magpa-lawless sa kalusugan ng kanyang kapatid, at higit pa kung sasamahan sila ng isang hamak na lalaki tulad ni Jujiro. Sa kabilang banda, iniisip niya na si Ayomi ay isang tagahanga ni Yosa, at ito ay magpapasabak sa kanya. Kaya si Tumori ay hinuhulaan ang kanyang iniisip at pinalipad si Jujiro sa bintana ng silid ng konseho, pagkatapos ay tumawag ng ambulansya upang bigyan siya ng medikal na atensyon. Sa ganitong paraan, nagagawa nilang maalis siya at pumunta sa bahay ni Yo. Sa daan, iminumungkahi ng mga babae na kumain ng magkasama, ngunit hindi masyadong nasasabik si Yo sa ideya. Dahil dito, nagkomento si Yose na pagkatapos na humiwalay sa kanyang mga magulang, pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa bahay. Habang binabanggit naman ni Tumori na sanay siyang mamuhay ng mag-isa. Sa pagdinig nito, iniisip ni Yo na hindi lang siya ang nakakaranas ng ganitong pakiramdam ng kalungkutan, dahil naaalala niya noong binanggit sa kanya ni Tumori na hindi na siya nagtitiwala sa iba. Sa makatuwid, dapat niyang maunawaan ng mabuti ang pakiramdam na ito, dahil ipinagbili siya ng kanyang mga magulang sa mga siyentipiko, at ito ang dahilan kung bakit tumigil na siya sa pagtitiwala sa mga tao. Gayunpaman, pakiramdam niya ay mapalad siya sa pagkakaroon ng kanyang kapatid na babae dahil sa kanyang paningin, ang buhay ngayon ay masyadong malungkot. Kaya, pumayag siyang maghapunan kasama ang mga babae para ihandog silang dalawa sa sandaling ito na hindi nila makakasama ang kanilang mga pamilya. Pagkatapos bumili ng ilang bagay, sa wakas ay nakarating na sila sa kanyang apartment, at bago pumasok, hiniling ni Yo kay Yose na maging iba muna, dahil ang kanyang kapatid na babae ay isang malaking tagahanga ng kanyang grupo at kung paano makakaapekto ang isang napakasiglang hapon sa kanyang kalusugan. Dahil dito, nagbalat kayo si Yose gamit ang salaming pang-araw at face mask upang hindi siya makilala ng kapatid niya. Pagkatapos nito, pumasok si Yo sa apartment upang hanapin si Ayomi ngunit napagtanto niyang may mga bisita siya. Habang papunta siya sa kanyang silid, nalaman niyang naruroon ang tatlo sa kanyang mga kaklase. Doon ay nakilala namin si Nomura, Oikawa, at Kunishi, na tatlo sa kanyang mga bagong kaibigan mula sa paaralan.
Sa sandaling iyon, nagsimulang purihin ni Oikawa si Yo, ngunit pinigilan siya ni Nomura at hiniling na huwag maging formal dahil tinanggihan siya ni Ayumi noon, at kahit naikis niya ang mga paa ni Yo, hindi niya planong magbago ang isip. Sa ganitong paraan, napagtanto ni Yo kung sino ang batang lalaki na umiibig sa kanyang kapatid na babae. Sumunod, nagpaalam ang mga lalaki. Gayunpaman, napansin ni Yo na kakaibang paraan ang tingin ni Kunishi kay Ayumi, ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman, pumasok na si Tumori sa silid at umalis si Kunishi ng bahay. Pagkatapos magpakilala, napagkamalan ni Ayumi si Tumori at inaakala niyang girlfriend siya ng kanyang kapatid, ngunit pareho nilang sinabi sa kanya na hindi ito ganoon. Sa sandaling iyon, pumasok si Yose sa silid, at napagtanto ni Ayumi na ito ang kanyang paboritong celebrity. Sa makatuwid, ang kanyang pagbabalat kayo ay hindi gumana, at si Ayumi ay nasa sabik na siya ay nauwi sa isang kakilakilabot na pagdurugo ng ilong na hindi niya makontrol. Nang maglaon, nagsalo sila ng masarap na hapunan ng magkasama, ngunit pagkatapos kumain, nakatanggap si Yose ng tawag mula sa kanyang manager at kailangang magpaalam. Sa kabilang banda, hinihiling ni Tumori na dapat hugasan ni Yo ang mga pinggan habang hawak niya ang kanyang kamiseta, at nagrereklamo tungkol sa kanyang pagiging tamad na walang silbi. Sa ganitong paraan, pareho silang namamahala sa paglilinis habang si Ayumi ay nakatingin sa kanila na may pilyong ngiti, at nagpapahiwatig na sila ay magiging isang mabuti na mag-asawa. Sa gabi, umiinom si Ayumi ng kanyang gamot at nakahiga sa kama, ngunit bago matulog, sinabi niya sa kanila na noong nakaraang gabi ay nagkaroon siya ng bangungot. Dahil dito, natatakot siyang matulog muli. Nang marinig ito, si Tumori ay nagiging mausisa at nagtatanong sa kanya kung anong uri ng panaginip ang mayroon siya. Gayunpaman, pinigilan siya ni Yo at hiniling sa kanya na huwag magtanong tungkol sa mga bagay na ito dahil ayaw ng kanyang kapatid na maalala ang isang bangungot. Sa kabila nito, si Tumori ay sumang-ayon sa kanya at nagpaalam sa maliit na si Ayumi upang makapagpahinga siya. Sa sandaling nasa labas ng apartment, si Yo at Tumori ay nag-uusap tungkol sa mga panaginip ni Ayumi dahil ngayon ay naniniwala na ito ay maaaring magbigay sa kanila ng isang palatandaan tungkol sa kakayahang gumuho. Ngunit binibigyang diin ni Yo na wala pa rin silang patunay na may sinabing kapangyarihan ang kanyang kapatid. Para sa kadahilanang ito, hinihiling ni Tumori sa kanya na mag-imbestiga at huwag payagan ang kanyang kapatid na babae na umalis ng bahay, habang patuloy itong nilalagnat dahil dapat silang maging maingat sa sitwasyong tulad nito. Bumalik sa silid ni Ayumi, si Yo ay sumunod sa kahilingan ni Tumori. Doon, sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na babae na naaalala lamang niya ang maraming mga bitak sa lupa, na naghihiwalay sa isa't isa kung saan tumugon si Yo kung hindi siya natatakot na magkatotoo ang kanyang mga bangungot. Ngunit sinabi sa kanya ni Ayumi na hindi siya naniniwala sa mga espiritual na bagay na ito. Kinabukasan, nakipagpulong si Yo sa kanyang mga kaibigan upang pag-usapan ang tungkol sa kanyang kapatid na babae, at ang malaking posibilidad na may kakayahan itong landslide. Sa kabila nito, nais ni Tumori na mag-imbestiga pa bago magbigay ng pinal na hatol. Kaya naman, iminungkahi niya na manatili sa bahay si Ayumi at huwag nang pumasok sa paaralan hanggang sa makakuha sila ng karagdagang impormasyon. Sa kanyang sorpresive, kinaumagahan, si Ayumi ay ganap na malusog, ngunit ayon sa kanyang plano, hiniling ni Yo sa kanya na magpahinga pa ng ilang araw hanggang sa maalis niya ang anumang malubhang sakit. Gayunpaman, hindi sumasang-ayon si Ayumi at nagreklamo tungkol sa pagiging nakatambay sa bahay. Dahil dito, nagpasya siyang tumakas mula sa mga apartment at nagtungo sa paaralan. Sa pagbabago ng eksena, sabay na nagtanghalian sina Yo at Jujiro at pinag-usapan kung paano siya itinapon ni Tumori sa labas ng bintana. Sa sandaling iyon, nakatanggap sila ng isang text message at ipinatawag na humarap sa silid ng student council. Pagdating, sinasaway sila ni Tumori sa pagiging huli at ipinaalam din sa kanila na si Ayumi ay nasa kanyang paaralan sa mismong sandaling ito. Gayun din, binanggit niya na siya ay may masamang pakiramdam at nagmumungkahi na kumilos ng mabilis upang mahanap si Ayumi bago mangyari ang isang masamang bagay. Sabay-sabay, nakita namin kung paano bumaba sa sasakyan ng isang misteryosong babae at tumakbo patungo sa paaralan. Kasabay nito, nakatagpo ni Ayumi si Oikawa sa pasilyo, at pinilit niyang imbitahin siya sa isang tindahan ng candy upang ipagdiwang ang kanyang pagbabalik. Iyon ay nang pumagitna si Nomura at hinarap ang lalaki para pigilan ito sa panggigipit sa kaibigan.
Pagkatapos nito, nagpasalamat si Ayomi sa kanyang tulong at nagpatuloy sa kanyang pagpunta sa silid-aralan. Samantala, sinubukan ni Yo at ng kanyang mga kaibigan na tumawid sa isang bakal na bakod na nagsisilbing shortcut para makarating sa paaralan ng kanyang kapatid na babae. Ngunit sa pagbabago ng eksena, nakatagpo ni Ayomi ang kanyang isang kaibigan na si Kunishi. Doon, napapansin namin na galit ang babae dahil naaga ni Ayomi ang atensyon ng lalaking gusto niya. Sa ganitong paraan, ipinahayag niya na nakalimutan na siya ni Oikawa mula nang pumasok siya sa paaralan. Dahil dito, kumuha siya ng cutter sa kanyang bulsa at nagsimulang maglakad ng dahan-dahan patungo sa kanya. Nang makita ito, sinubukan ni Ayomi na pakalmayin siya, ngunit hindi pinakinggan ni Kunishi ang kanyang mga salita. Sa makatuwid, nagpa siya siyang tumakas mula dito. Pero pagdating niya sa main door, nakalock ito. Dahil sa sobrang takot, nagsimulang sumigaw si Ayomi para humingi ng tulong habang si Kunishi ay palapit ng palapit sa kanya. Sa sandaling iyon, nagsimulang yumanig ang gusali, at sa wakas ay ginaisang ni Ayomi ang kanyang espesyal na kakayahan. Bilang resulta, ang mga pader ay nasira at ang lupa ay gumuho sa ilalim ng kanilang mga paa. Ngunit sa kasamaang palad, si Ayomi ay natrap sa mga durog na bato. Pagkatapos nito, makikita na natin ang mukha ng misteryosong dalaga na nanghihinayang sa pagiging huli para maiwasan ang aksidenteng ito. Sumunod, nakita ni Yu ang pagkawasak ng gusali at mabilis na tumakbo upang hanapin ang kanyang kapatid na babae sa mga guho. Gayunpaman, isang haligi ang bumagsak sa kanya at dumurog sa kanyang katawan. Maya-maya, nagising si Yo sa silid medikal ng isang ospital, at naaalala ang mga nakaraang kaganapan, nagtanong tungkol sa kanyang kapatid na babae. Sa kasamaang palad, ipinaalam sa kanya ng doktor na nasawi si Ayomi. Nang marinig ito, may nabasag sa loob niya, at isang ganap na katahimikan ang namayani sa kanyang buhay. Kasunod nito, ang libing kay Ayomi ay nagaganap sa isang ganap na walang laman na wake room. Doon, comfort siya ng kanyang ina at sinabi sa kanya na kailangan niyang sumulong para sa alaala ng kanyang kapatid na babae, dahil bagaman ito ay isang biglaang aksidente, tanging ang tulong ng oras ang makakalutas sa mga problema ng kanyang buhay. Bagamat may iba pang bagay na hindi kayang ayusin ng oras, ngunit sinasabi niya ito bilang pagtukoy sa relasyon nila ni Yo. Pagkasabi nito, nagpaalam ang ina, at umuwi si Yo na ganap na wasak habang inaalala ang mga huling sandali na kasama niya si Ayomi. Gayunpaman, nasira ang kanyang kalooban, at nagsimula siyang umiyak dahil sa pagiging isang kakilakilabot na nakatatandang kapatid. Bukod pa rito, pakiramdam niya ay wala siyang ginawa para sa kanyang kapatid, ngunit ngayon ay huli na para ibalik ang oras at gumawa ng mga pagbabago. Sa paglipas ng mga araw, nagkulong si Yo sa kanyang apartment at naging isang sad boy. Sa ganitong paraan, huminto siya sa pag-aaral, at pinapakain lamang ang kanyang sarili ng instant noodles na ibinigay sa kanya ng kanyang tiyuhin habang lumilipat. Hanggang isang araw, nakatanggap siya ng isang pagbisita mula kay Jujiro at Yosef na, nag-aalala tungkol sa kanya, ay nagyaya sa kanya sa hapunan. Gayunpaman, tumanggi si Yo na tanggapin ito at hiniling na umalis sila. Kaya, nagpakita si Misa at hiniling kay Jujiro na sirain ang pinto, ngunit binanggit ng isang ito na hindi gumagana ang kanyang kakayahan na dumaan sa mga pader. At sa kabilang banda, hindi rin nila masusunog ang pinto. Kaya naman, nagpa siya silang umuwi at bigyan si Yo ng mas maraming oras para madalamati ang pagkawala ng kanyang kapatid. Nang maglaon, nakatanggap siya ng pagbisita mula kay Shiranagi, na humingi ng tulong sa janitor upang buksan ang kanyang apartment. Doon, sinabi niya sa kanya na plano niyang iligtas ang buhay nito tulad ng ginawa nito sa kanya noong nakaraan. Bilang karagdagan, iminumungkahi niyang pumunta sa coffee shop na pareho nilang binisita noong una nilang date. Gayunpaman, hindi pumayag si Yon na umalis sa kanyang bahay at hiniling na bumili siya ng mas maraming instant noodles para sa kanya. Dito, sinabi sa kanya ni Shiranagi na ang isang malusog na tao ay hindi namumuhay sa ganitong paraan, na nangangahulugang ito ay patunay na si Yo ay may sakit sa pag-iisip. Dahil dito, nagalit siya sa kanya at sinisigawan siya na hindi niya kailangan ang kanyang tulong. Bilang karagdagan, itinapon niya ang mga lalagyan ng kanyang noodles sa kanyang mukha at pagkatapos ay hiniling siyang umalis sa kanyang bahay. Sa ganitong paraan, naiintindihan ni Shiranagi na wala siyang magagawa para iligtas si Yo mula sa kanyang kalungkutan at umalis sa katahimikan. Kinabukasan, natuklasan ni Yo na wala na siyang instant noodles, kaya sa wakas ay nagpa siya siyang mamili.
Ngunit sa sandaling iyon, kumatok sa kanyang pinto ang concierge ng apartment at dalawang security guard. Doon ay napagtanto niyo na sila ay dumating upang alisin siya sa pamamagitan ng puwersa upang tanggapin siya bilang isang psychiatric na pasyente. Para sa kadahilanang ito, ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang mapuksa ang mga gwardya at pagkatapos ay tumakas mula sa Academy Apartments. Pagkatapos ay nag-withdraw siya ng lahat ng kanyang ipon, at sumakay ng tren upang magtago sa ibang lungsod. Sa daan, binanggit niya na plano niyang tumakas hanggat maaari upang hindi siya makita ni Takito sa kanyang espesyal na kakayahan. Pagkarating sa isang hindi kilalang lungsod, sinubukan niyo na mabuhay sa pizza at junk food habang nananatili sa isang internet cafe na gumagana bilang isang hotel. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsisimula na siyang magsawa sa pagiging nakakulong sa loob ng apat na pader kaya nagpa siya siyang mamasyal sa paligid. Gayunpaman, ang kanyang katatagan sa pag-iisip ay nagsimulang lumala, at nahuhumaling sa isang zombie na video game sa isang arcade ng lungsod, kung saan nagsimula siyang gumastos ng kanyang mga ipon. Sa isa sa kanyang madalas na pagbisita sa game room, natuklasan niya na ang console kung saan siya karaniwang naglalaro ay inookupahan ng ilang miyembro ng gang. Kaya, nauubos ang kanyang pasensya, at hinarap niya ang mga kriminal upang umalis sila sa lugar. Bilang resulta, hiniling ng pinuno ng gang sa kanyang mga alipers na pigilan si Yo at pagkatapos ay dalhin siya sa isang underground na eskinita sa ilalim ng riles ng tren kung saan plano nilang pahirapan siya bilang parusa. Gayunpaman, tinutuya sila ni Yo at ipinagmamalaki na hinding-hindi nila siya matatalo. Kaagad pagkatapos, kinuha niya ang katawan ng mga bandido at nagsimulang mag-away sa pagitan nila kung saan pinaslang niya ang isa sa mga kriminal at inatake ang braso ng isa pang lalaki gamit ang kutsilyo ng pinuno. Sa wakas, kinuha niya ang katawan ng boss at sinuntok siya ng malakas sa dingding, pagkatapos ay ginamit niya ang mga chopstick ng kanyang sandwich upang mabutas ang mga binti ng kriminal. Higit pa rito, binabalaan niya ito na kung hahamunin muli niya ito, sa susunod ay wala na siyang awa at wawakasan ang kanyang buhay. Pagkasabi nito, nagsimulang tumawa si Yo at umalis sa subway. Habang naglalakad sa lungsod, nakatagpo siya ng isa pang grupo ng mga miyembro ng gang na nagtanong sa kanya kung siya ang tumapos kay Gondo at sa kanyang mga alipers. Nang marinig ito, sumagot si Yo na walang alinlangan na maaalala niya ang isang pangalan na kasing katawa-tawa niyan. Kaya, ipinakilala ng pinuno ng mga taong ito ang kanyang sarili bilang Hamada at hiniling sa kanya na tandaan ang kanyang pangalan. Gayunpaman, pinagtatawanan siya ni Yo at tinitiyak sa kanya na plano niyang kalimutan ang kanyang pangalan sa loob ng ilang minuto. Dahil dito, pinahahalagahan ni Hamada ang kanyang katapangan ngunit inutusan ang kanyang kasamahan na turuan si Yo ng leksyon sa pagiging matigas. Sa kasamaang palad para sa kanya, ginagamit ni Yo ang kanyang superhuman na kakayahan upang sakupin ang katawan ng mga lalaki. Sa ganitong paraan, isa-isa niyang inaalis ang bawat isa sa kanila at saka tinusok si Hamada sa binti. Pagkatapos nito, hinawakan niya ito sa ulo at pinagbantaan na ilalabas ang kanyang mga mata upang tawagin siya sa isang palayaw na mas interesante kaysa sa kanyang walang silbing pangalan. Dahil dito, si Hamada ay nataranta at nakiusap kay Yo para sa awa, habang ang iba pang mga bandido ay napansing may pagtataka na ang kanilang pinuno ay natalo ng isang binata. Susunod, pakiramdam ni Yo ay hindi matatalo at inuulit ang mga laban na ito sa bawat kapitbahayan ng lungsod. Sa ganitong paraan, nagagawa niyang talunin ang lahat ng miyembro ng gang sa lugar, at kapag naubusan na siya ng mga karibal, makikita niya na ang mga labanan sa totoong buhay ay mas masaya kaysa sa mga video game. Kinabukasan, patuloy na naghahanap si Yo ng mga bandidong makakalaban. Doon, pagkatapos ng labanan, nagnakaw siya ng isang kahon ng mga ipinagbabawal na sangkap mula sa isa sa mga kriminal. Bilang resulta, iniisip ni Yo na mayroon siyang napakatalino na ideya, at sa gabi, pumunta siya sa isang paradahan upang ubusin ang mga sangkap. Sa kabutihang palad para sa kanya, sa sandaling iyon, nagpakita si Tumori at sinisipa ang mapaminsalang sangkap palayo sa kanya. Kaagad pagkatapos, nagulat si Yo at nagtanong sa kanya kung paano niya siya nasundan. Kaya, ipinahayag ni Tumori na siya ay nasa tabi niya mula nang masawi ang kanyang kapatid, ngunit ginamit niya ang kanyang kakayahang gawin ang kanyang sarili na hindi nakikita sa harap ng mga mata ni Yo. Higit pa rito, sinabi niya sa kanya na namagitan siya sa tiyak na sandaling ito upang pigilan siya sa paggawa ng pinakamasamang pagkakamali sa kanyang buhay, dahil kung susubukan niya ang mga sangkap na ito, wala nang babalikan para sa kanya.
Nang marinig ito, tinanong siya ni Yo kung may nagpadala sa kanya para bantayan siya. Gayunpaman, tumugon si Tumori na ginagawa niya ito ng mag-isa dahil nakonsensya siya sa aksidente ng kanyang kapatid, dahil nagtatanong siya kung ginawa niya ang tamang desisyon sa pagsisikap na kanlungan si Ayomi sa isang ligtas na lugar. Sinabi niya ito bilang pagtukoy sa katotohanan na salamat sa kanya, si Yo at ang kanyang kapatid na babae ay lumipat sa isang bagong paaralan, ngunit ang lahat ay naging isang kalamidad. Dahil dito, nagpa siya si Tumori na manatili sa tabi ni Yo hanggang sa mabawi niya ang kanyang katinoan. Gayunpaman, bumangon si Yo at hinawakan siya sa kamisete habang sinisigawan siyang huwag makisali sa kanyang buhay. Dahil dito, tinanong siya ni Tumori kung gusto niyang maging basura at tumigil sa pagiging tao. Sa makatuwid, nagmumungkahi siya ng isang deal na binubuo ng pagsubok ng isang kagat ng isang espesyal na pagkain na inihanda niya at pagkatapos ay nanunumpa na hindi na sila magkakaroon ng anumang uri ng pakikipag-ugnayan sa isa't isa muli. Nang marinig ito, tinanggap ni Yo ang kanyang proposal, at pumunta silang dalawa sa bahay ng mga magulang ni Jujiro. Pagdating doon, hiniling ni Tumori kay Yo na manood ng telebisyon habang naghahanda siya ng hapunan. Sa ganitong paraan, nahiga si Yo sa sopa, ngunit bago siya makatulog, napagkamalan niyang silhouette ni Tumori ang silhweta ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Maya-maya, ginaisang siya ni Tumori para subukan ang omelette na may kanin na inihanda niya para sa kanya. Sa paggawa nito, natuklasan ni Yo na ang lasa ng omelette na ito ay katulad ng inihanda ni Ayomi para sa kanya. Higit pa rito, tinatanong niya kung paano niya makakamit ang katulad na lasa. Kaya, tumugon si Tumori na hiniram niya ang cookbook ng kanyang ina kung saan minarkahan ni Ayomi ang paboritong ulam ng kanyang kapatid na may guhit na bulaklak. Gayun din, inihayag niya na mula nang iwan siya ng kanyang ina, ginagaya ni Ayomi ang parehong ulam pagkatapos makita ang recipe. Dahil dito, naalala ni Yo na ang huling omelette at kanin na inihanda para sa kanya ng kanyang kapatid ay ang hindi niya gustong kainin dahil sa hiya. Dahil dito, nagpa siya siyang kainin ang omelette ni Tumori na parang ito ang inihanda ni Ayomi. Nang matapos, tinanong ni Yo si Tumori kung ano ang dapat niyang gawin mula ngayon. Kaya, iminumungkahi niyang bumalik siya sa student council. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Yo ng kanyang panunumpa na hindi na muling magkukross ang kanilang landas. Ngunit tumugon si Tumori na ang deal ay binubuo ng isang kagat, ngunit dahil kinain ni Yo ang buong pagkain, kung gayon ang kanyang panunumpa ay hindi nawasto. Nang marinig ito, ngumiti si Yo at nagpasalamat sa pag-aalaga sa kanya. Bukod pa rito, pumayag siyang bumalik sa paaralan at sa student council.